Si Junho ay tuluyan ng kumilos at sinaksak ang goblin, kaya naman nagawa na din ni Baekgu na makatakas. Si Suho ay sinigawan ang kanyang kapatid upang ulitin daw na saksakin ang halimaw. Si Junho ay sinunod ang kanyang kapatid at pinagsasaksak ang kalaban hanggang sa mapagod na lamang siya at mabitawan ang sandata. Habang siya ay natataranta sa dugo sa kanyang mga kamay, ang ating bida ay muli namang inutusan ito upang pulutin ang patalim. Si Junho ay nakiusap na tumigil na si Suho sa kakapilit sa kanya, ngunit ang ating bida naman ay sinabing madaling mamamatay si Junho kung mananatili itong mahina. Si Baekgu ay bigla na namang tumahol, kaya naman napansin ni Junho ang goblin na nanghihingalo na palapit sa kanila. Ang ating bida ay muling sinabi na patayin nito ang mga goblin habang sumusunod sa kanya, ngunit si Junho ay nanatili namang naduduwag sa ipinapagawa ni Suho. Si Junho ay muling naalala ang nakaraan, kung saan iniwan lang siya noon ni Suho para mabugbog ng mga bully. Matapos maalala ang ugali ng kanyang kuya simula pa noon, siya naman ay naging seryoso at tila may namuong galit sa kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid, siya naman ay pinulot na din ang patalim. Habang patayo si Junho, siya naman ay sinabi na simula pa noon ay lagi na lang siyang iniiwan ng kanyang kapatid. Habang sumisigaw ang isang halimaw sa isang sulok, si Junho naman ay nag-umpisa na din kumilos at biglang sinaksak ang goblin. Siya ay sinabihan ito na tumahimik at huwag sumigaw, ngunit ang halimaw naman ay nanatili sa kanyang pag-iingay kaya naman muli itong sinaksak ni Junho. Matapos niyang magpakawala ng maraming pag-atake sa halimaw, siya naman ay ibinuhos ang namuo niyang galit sa nilalang. Ilang sandali pa matapos niyang tapusin ang goblin, siya naman ay nagkaroon ng kakaibang reaksyon na tila isang baliw na killer. Ang isang goblin sa isang sulok ay mabilis na kumilos at biglang inatake si Junho. Sila ay nagawang matumba sa lapag, ngunit si Junho naman ay nanatiling nakangiti at nagawa na namang masaksak ang halimaw. Matapos niyang tapusin ng tuluyan ang halimaw, siya naman ay naglakad na din at sumunod sa kanyang kuya. Nagtaka din siya na kung bakit ito ginagawa ni Suho sa kanya at hindi na lang siya iligtas sa mga halimaw. Habang tumatawa na parang baliw si Junho, ang ating bida naman ay napansin na naging awakener ang kanyang kapatid, at ito ay naging isang F-rank level 1 na may butcher class. Si Suho ay napangiti na lamang at sinabing napaka-cute ng kanyang kapatid. Tinanong niya din ito na kung nagtrabaho nga daw ba ito noon sa katayan, ngunit sinabi niya namang hindi. Si Suho ay tinawag ang kanyang kapatid na pumunta sa kanya, na sinang-ayunan naman ni Junho habang tumatawa na parang baliw. Mula sa likod ng ating bida may mga halos 1,000 goblin na din naman siyang napabagsak at sinabing tulungan siya ni Junho na patayin ang mga ito. Ang eksena ay nalipat sa Awakener Bureau kung saan ang dalawa ay nakarating na mula rito. Ang babae ay nagtaka sa nangyari kay Junho, kaya naman sinabi ng ating bida na naging Awakener na ito kanina lang. Ang dalaga ay sinabi namang maligo muna si Junho at pumunta na lang mamaya sa 3rd floor upang masukat nila ang kanyang dimensional energy. Habang paakyat ang dalawa, nagtaka naman si Junho na kung ano ang sinasabi nilang susukatin nila. Ang ating bida ay sinabi naman na may machine ang gusali na ito upang masukat kung gaano sila kalakas. Sinabi niya din na kailangan ni Junho na makakuha ng at least 100 dimensional energy upang maging F-rank na Awakener at para magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng mercenary exam. Ayon kay Suho nakakuha siya noon ng 96 kaya naman bumagsak siya na ipinagtaka naman ni Junho dahil sa napakalakas daw ng kanyang kapatid. Ilang sandali pa, si Junho ay sinimulan na nilang i-check ang kanyang dimensional energy at ito naman ay pasado dahil sa nakuha niyang 111 na points. Ang operator ay sinabi na ding umakyat na sa susunod na palapag si Junho upang makuha nito ang kanyang awaken ability. Tinanong din nito na kung magpapasukat nga din daw ba si Suho ng kanyang dimensional energy. Ilang sandali pa, siya naman ay nakasalang na upang malaman ang kasalukuyan niyang dimensional energy. Habang nakarelax lang si Suho at naghihintay, siya ay biglang nakakita ng maraming mata sa kadiliman at ang system naman ay ipinapakitang may nagmamasid at nagre-record ng kanyang impormasyon. Ang ating bida ay napabangon na lamang at makikita din namang may 189 ang kanyang points. Ang operator ay napansin din na tama daw ang chismis na kanyang narinig dahil sa napakabilis daw talagang lumalakas ni Suho. Ang ating bida ay tinanong din naman na kung sino nga daw ba ang gumawa ng machine na ito. Ang operator ay sinabi din naman na malamang ang mga scientist ang gumawa nito, na ipinagtaka naman ni Suho. Hindi nagtagal ang dalaga ay ibinigay na ang certificate nito bilang Awakener, niregaluhan na din siya ng cellphone at sinabing pwede na itong mag-take ng exam sa pagiging mercenary. Matapos niyang i-congrats ang kanyang kapatid, tinanong niya din naman na kung wala nga daw ba talaga itong naramdaman na kakaiba sa machine kanina, na sinang-ayunan naman ni Junho na wala siyang naramdaman. Habang paalis na sila tinanong din naman ni Suho na kung anong awaken skill ni Junho,
siya ay sinabi din naman na mamumugot ulo ang kanyang skill. Ang magkapatid ay nakita din ang grupo ni Soyang sa lugar, na agad din namang napansin ni Suho. Ito ay tinawag niyang Blandy, na agad namang nagpalingon sa dalaga. Dahil sa ginawa ni Suho, ang mga kasamahan naman ni Soyang ay sinabi na mukhang gusto ng mamatay ng ating bida dahil sa pambabastos nito sa kanilang kapitan. Ang isang lalaki ay napansin din naman na ito si Park Suho na sikat sa YouTube. Ang ating bida ay humingi din naman ng tawad kay Soyang dahil sa nasabi nito noong nakaraan. Sinabi niya din na hindi pa siya sanay na makipag-usap sa mga tao. Ang dalaga ay agad na din namang pinahinto sa pananalita si Suho at sinabi na huwag na silang magkita kahit na kailan. Habang paalis ang grupo, ang mga lalaki naman ay tinawanan lang si Suho dahil iniwan na daw ito ng kanyang girlfriend. Habang pinagmamasdan ni Suho ang dalaga, ito naman ay sinabi din na baliw daw talaga ang ating bida. Dahil sa patuloy na pangungulit ng mga kasama ni Soyang na boyfriend niya daw ang ating bida, ito naman ay nainis at biglang sinungitan ang mga ito. Ang ating bida ay sinabi din na napakasungit ng dalaga para maging isang kapitan ng grupo. Mula sa lugar ng Suho clan, si Miso naman ay nakikipag-inuman na sa matandang si Suika. Habang masayang nagkikwentuhan ang dalawa, nagtaka din naman si Miso na kung bakit nga daw ba napakatagal ni Suho na dumating. Hindi nagtagal dumating na din naman ang ating bida at si Junho. Si Gunho ay masaya na din naman silang sinalubong. Si Miso ay agad na din namang tinawag si Suho, na ipinagtaka niya naman na kung sino ang dalaga habang nakikita mula sa kanyang screen ang pangalan nito na isang level 2A rank. Matapos magpakilala ni Miso na kapitan ng Returners Bureau, nagtaka naman si Suho na kung anong ginagawa nito dito, kaya naman sinabi na din ng dalaga na pumunta siya dito para gumawa ng kontrata sa ating bida, na kanya namang ipinagtaka. Tinanong ni Miso na kung gusto nga daw ba nitong malaman ang opisyal na pangalan na tawag nila sa mga returner, na kanya namang ipinagtaka na kung ano nga daw ba ito. Ayon sa dalaga human coordinates daw ang opisyal na tawag sa mga returner. Na ipinagtaka naman ni Suho na kung ano ang ibig sabihin nito. Si Miso ay ipinaalala na nakabalik si Suho gamit ang isang pulang portal, na kanya namang sinang-ayunan. Ayon sa dalaga muli daw lalabas ang portal na pinanggalingan ni Suho, na ipinagtaka naman ni Suho na kung saan ito mismo lalabas. Si Miso ay bigla namang itinuro ang ating bida, na kanya namang ipinagtaka. Ayon kay Miso lalabas daw ang portal malapit kay Suho. Ang ating bida ay bigla namang napaisip at napagtanto na kung makikita niya nga daw ba ulit ang kanyang mga kaibigan na lobo sa kabilang mundo. Ayon kay Miso naghihinala silang may lalabas na pang-apat na planeta, kung sakaling tama ang kanilang hinala tanging ang Korea lang daw ang magkakaroon ng portal papunta sa mundong ito. Tinanong ni Suho na kung kailan nga daw ba ito lalabas, kaya naman sinabi ni Miso na mga 99 days pa. Tinanong din ng ating bida na kung ano nga daw ba ang gusto nilang gawin niya. Si Miso ay sinabi na tanging kailangan gawin ni Suho ay huwag pumunta sa ibang bansa hanggat hindi pa lumalabas ang portal, na kanya namang ipinagtaka kung bakit. Ayon kay Miso ayaw na ulit nilang magkaroon ulit sila ng pangalawang lisongo. Si Suho ay tinanong na kung sino ang tinutukoy nito, kaya naman sinabi ng dalaga na si Okita Hiro ang kanyang tinutukoy na kasalukuyang rank 1 sa buong mundo. Kilala din ito bilang si Lee Sung-woo dahil orihinal daw talaga itong taga-Korea, na ipinagtaka naman ni Suho kung paano ito nangyari. Si Miso ay sinabing wala pa silang mga impormasyon tungkol sa mga irregular noon, kaya naman pansamantala nila itong ikinulong hanggang sa malaman kung ano nga daw ba ang mga ito. Matapos nitong makatakas sa lugar, bigla din siyang nilapitan ng Japanese government at inalok na manatili na lang ito sa kanilang bansa. Sinabi din ni Miso na 9,000 planet gates ang meron ang Japan nang dahil kay Lee Sung-woo. Dahil sa mga portal na ito may mataas daw na dimensional energy na naiipon ng bansa. Ayon kay Miso malaking kawalan daw kung sakaling magbabakasyon si Suho sa ibang bansa sa oras na lumabas na ang portal malapit sa kanya, na agad naman nang naintindihan ni Suho. Tinanong niya din na kung ano nga daw ba ang makukuha niyang reward. Si Miso ay sinabi naman na sabihin lang nito ang kanyang gusto at ibibigay nila ito. Ang ating bida ay sinabi na gusto niya ng promotion para sa kanilang guild at gusto niya din magkaroon ng teritoryo para sa kanyang guild. Mula sa isang sulok si Dongso ay namangha sa narinig habang patagong nakikinig sa usapan ng dalawa. Si Miso ay tinanong na kung may gusto pa nga daw ba ito. Na sinang-ayunan naman ni Suho. Siya ay tinanong na kung paano nga daw ba nila malalaman kung kailan magbubukas at lalabas ang portal. Ang dalaga ay sinabi naman na may mga special agent sila na ipapadala upang bantayan ang paglabas ng dimensional cracks na lalabas, na ipinagtaka naman ni Suho na kung sino ito. Habang naaalala ang sinabi ni Suho na pakikipagbembangan sa dalaga para gumawa ng maraming bata, si Soyang naman ay galit na binubugbog ang punching bag. Pati ang kanyang mga kasama ay nagtaka na din na kung bakit tila galit ang dalaga na nagsasanay. Habang sinasabi ni Soyang na sasampahan niya ng kaso na sexual harassment ang kupal na lalaki,
si Miso naman ay biglang lumitaw at tinanong na kung sino ang tinutukoy nito. Si Soyang ay sinabing naiinis siya ngayon, kaya naman lumayo na daw si Miso sa kanya. Ngunit si Miso naman ay sinabi na wala naman daw oras na hindi ito naiinis. Habang sinasabi ni Soyang na tumigil na si Miso sa pag-uumpisa ng away, sinabi naman nito na may trabahong dumating para lamang kay Soyang na kanya namang ipinagtaka na kung ano ito. Habang binabasa ni Soyang ang tungkol sa kanyang misyon, ito naman ay nag-umpisang manginig ang buong katawan. Nagtaka din siya na kung bakit siya pa ang napunta sa misyon na ito. Si Miso ay sinabi din naman na tanging si Soyang lang ang perpekto sa trabahong ito. Habang naiinis pa din si Soyang, sinabi naman ni Miso na si Soyang ang pinakamagaling sa detection team. Ang dalaga ay patuloy na inis, kaya naman tinanong ni Miso na paano kung bigla na lang magbukas ang portal sa ibang planeta sa gitna ng syudad. Ang dalaga ay sinabi naman na siguradong magiging parang impyerno ang lugar sa mabilis na oras. Si Miso ay muling sinabi na dumikit lamang si Soyang kay Suho sa lahat ng oras hanggang sa makita na nito ang dimensional crack. Habang iniinis ni Miso si Soyang sa pagsasabi ng paulit-ulit na manatili ito palagi na dumikit kay Suho sa lahat ng oras, hindi naman nagtagal ay umalis na din ito. Dahil sa inis ni Soyang, siya naman ay napasabi na lang na magre-resign na siya sa lalong madaling panahon. Ang eksena ay nalipat kay Junho na tila nasisiraan ng ulo, bigla na lang din siyang nagulat matapos marinig ang kanyang anak na inaalok na ito para kumain. Hindi nagtagal sila naman ay kumakain na, habang si Dongso naman ay masaya matapos malaman na nakapasa na sila sa clan promotion. Dahil sa level ng kanilang clan, pwede na din daw silang mag-raid ng mga level 2 na dungeons, na ikinatuwa din naman ni Suho na malaman. Si Junho ay hindi kumpiyansa sa lakas ng kanilang grupo, kaya naman inalok niya sila na manatili na lang muna sa level 1 na mga dungeon. Si Dongso ay kumpiyansa din naman na siguradong kakayanin nila ang level 2 dungeon dahil sa kasama naman daw nila si Suho. Ang ating bida ay sinabi din naman na sa level 1 muna sila pupunta para makapag-ipon ng pera at makabili ng mga skill book para sa kanila. Matapos nito maghihiwalay din daw sila sa level 1 dungeon para mas mapabilis pa ang kanilang pagpapayaman at pagbili ng mga skill book. Si Myungjin ay bigla na lang din dumating at sumang-ayon sa plano ni Suho. Habang inaalok nila ito para kumain, siya naman ay inalok na din sila para umalis na at pumunta na sa dungeon. Habang nagkakaroon ng traffic sa entrance ng gate, dahil sa dami ng mersenaryo, ang iba naman ay papasok na din sa portal gates upang makapasok sa mga dungeon. Si Jaeshik ay biglang napansin ang grupo ni Suho, kaya naman bigla niya na lang din tinawag ang ating bida. Si Jaeshik ay nabalitaan daw na gumawa ng clan si Suho, habang ito naman ay tinanong din na kung nasaan na nga daw ba ang mga kagrupo ni Jaeshik. Habang walang masabi si Jaeshik sa ating bida, bigla din naman itong sinabi na ayos lang sila. Habang nagtataka si Suho na kung bakit nasa pang-isang araw na grupo lang si Jaeshik, ang grupo naman niya ay tinawag na din siya, kaya naman bigla na lang din itong nagpaalam at umalis. Matapos niyang magpaalam kay Jaeshik, nagtaka naman si Myungjin na kung sino ang lalaking lumapit kay Suho, kaya naman sinabi nitong nakasama niya ito noon sa loob ng dungeon. Hindi nagtagal ang grupo ng ating bida ay pumasok na sa portal, habang mula sa isang sulok naman ay may nagmamasid sa kanilang lalaki, na inarkila ng boss ng lalaking nagpapautang. Matapos makabalik ni Jaeshik, inalok na din naman nila ito na pumasok na din sa loob ng portal. Si Jaeshik ay iniisip din naman na hindi niya nasabi ang totoo kay Suho. Dahil ang totoo na disband na daw ang kanyang clan dahil sa medical problems ng kanyang mga kasama. Dahil sa matinding stress sa kanilang trabaho na kumakalaban ng mga nakakatakot na halimaw at itinataya ang kanilang buhay, ang mga kasamahan niya daw ay nagkatruma at hindi na kaya pang bumalik para lumaban sa mga halimaw. Hindi nagtagal ang one-day group ni Jaeshik ay tuluyan na ding pumasok sa loob ng portal, habang iniisip na kailangan niyang makahanap ng maaasahan na kasama at magsimula muling bumuo ng malakas na clan. Habang nasa biyahe si Soyang gamit ang kanyang legendary na motor, si Miso ay sinend na din naman na kung nasaan ang ating bida. Matapos matanggap ang impormasyon, siya naman ay muling nagpatakbo ng mabilis papunta sa ating bida. Mula sa loob ng dungeon, ang Dragon Charge na skill ni Myungjin ay tinatapos ang napakaraming halimaw na palaka. Mula sa isang sulok ang normal na si Junho ay tila nagiging mabangis na killer sa tuwing makakahawak ng patalim at tinatapos ang mga kalaban. Habang nire-record ni Dongso ang mga nangyayaring laban, ipinagmalaki niya din naman ang kanyang bagong skill na tracking habang gumagawa ng komentaryo sa gitna ng kanyang vlog. Habang tinatadtad ni Junho ang isang palaka, may kalaban naman ang biglang lumitaw sa kanyang likod na agad namang binalaan siya ni Dongso. Matapos niyang mapansin ang kalaban, ito naman ay mabilis niyang hiniwa at kinatay habang nakangiti na tila baliw na killer na ikinagulat namang makita ni Dongso. Si Suho ay nasa tuktok lamang ng burol habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasama. Sinabi niya din na mukhang hindi na kailangan ng kanyang mga kasama ang kanyang tulong.
Mula sa ibang portal gate, ang isang kasama naman ni Jeshik ay pinapasabog ang mga halimaw ng hindi nag-iisip, kaya naman bigla na lang nadadamay ang mga kasamahan nito. Matapos mapinsala ng mga kasama ng tungaw na lalaki, si Jeshik naman ay sinabing walang utak ang kanyang nakasama para pasabugin din sila nito. Ang kanyang mga kasama ay bigla na lang din ginawang lamok ng mga palaka at nagsimula silang kainin ng mga halimaw. Habang nanghihina si Jeshik, siya naman ay nagsimulang mainggit dahil sa grupong meron si Suho. Siya ay muli ding tumayo habang iniisip na siguradong hindi naman daw siya tatanggapin ni Suho kapag sinubukan niyang sumali sa grupo nito. Hindi nagtagal ang grupo ni Suho ay nakalabas na mula sa portal. Si Dongso at si Myungjin ay natuwa din naman dahil sa gumana ng maayos ang kanilang bagong skill na nakuha nila sa mga skill book. Si Suho ay masaya din naman at sinabing simula ngayon ay maghahati na sila sa dalawang grupo upang makarami sila ng makiklear na dungsyon. Si Choi ay biglang tinawag ang grupo ng ating bida na ipinagtaka naman ni Suho na kung sino ito. Ang lalaki ay nagpakilala din naman bilang si Assistant Manager Choi mula sa DGB Guild. Si Dongso ay nakilala din naman ang guild na ito dahil isa daw itong level 5 na guild na pang top 20 na guild sa kanilang bansa. Sila din daw ang nagmamay-ari ng dungsyon na kakatapos nilang pasukin. Ang ating bida ay nagtaka na kung bakit lumapit ang lalaki sa kanila. Kaya naman sinabi nitong nalaman niyang pareho lamang sila na nasa Area 4 na nakabase. Kaya naman gusto daw nitong bigyan ng regalo si Suho na kanya namang ipinagtaka kung ano ito. Ang lalaki ay nabalitaan na level 2 na daw ngayon ang guild nila Suho. Kaya naman gusto niya daw itong bigyan ng libreng ticket para makapasok sa isang level 2 na dungsyon nila sa area. Si Dongso ay natuwa din naman dahil sa napakamahal daw ng ticket sa mga level 2 dungsyon na nagkakahalaga ng $10,000. Tinanong ni Choi na kung gusto na nga daw bang pumunta ni Suho sa portal, habang si Junho naman ay sinabi na mas magandang magpalakas muna sila bago sila pumasok sa level 2 na dungsyon. Si Choi ay sinabing huwag silang mag-alala dahil sa may papel naman daw na strategy note na ibibigay sa grupo upang mas mapadali ang pag-clear nila sa dungsyon. Si Dongso ay natuwa sa balita at sinabi na sa pamamagitan ng strategy note ay kahit mag-isa na lang si Suho pumasok ay kakayanin na daw nitong i-clear ang dungsyon. Ang ating bida ay sinabi sa kanyang mga kasama na magpatuloy na sila sa mga level 1 dungsyon habang siya naman ay mag-isa na lang papasok sa level 2 dungsyon upang mas mapabilis ang kanilang pag-clear na ikinatuwa namang marinig ni Choi. Pati sila Dongso ay pumayag na din sa plano ng ating bida, kaya naman inalok na din ni Choi si Suho para pumunta na sa portal. Habang nasa biyahe sila Suho, sinabi naman ni Choi sa kanyang kasamahan na gagamitin nila ang Portal 47 na sinang-ayunan naman ng kanyang kasamahan mula kabilang linya. Ang ating bida ay nagtaka na kung bakit walang mga mersenaryo sa lugar, kaya naman sinabi ni Choi na bagong labas lang ang portal na kanilang pupuntahan. Si Suho ay nahihiya dahil sa regalo ni Choi para sa kanya, ngunit sinabi naman ni Choi na masaya siyang makatrabaho pa sa hinaharap si Suho kaya naman huwag na daw itong mag-alala pa. Hindi nagtagal sila ay nakarating na sa lugar, ang kasamahan ni Choi ay ibinigay na din ang isang bag na naglalaman daw ng strategy note at mga survival kit. Habang papasok na si Suho sa loob ng portal sinabi naman nitong mag-inuman sila ni Choi matapos niyang makalabas sa lugar na ito. Si Choi ay masaya na din namang nagpaalam at sumang-ayon sa alok ng ating bida. Si Suho ay inactivate na ang kanyang special suit at tuluyan ng pumasok sa loob ng portal, na ikinatuwa naman ni Choi na makita. Mula sa isang sulok si Soyang ay bigla namang dumating, na ipinagtaka naman ni Choi na makita. Tinanong ng dalaga na kung si Suho nga daw ba ang pumasok sa loob ng portal, na sinang-ayunan naman ni Choi habang nagtataka na kung sino ang dalaga. Si Soyang ay sinabi din naman na kasama siya sa Suho clan, kaya naman papasok na din daw siya sa loob na masayang pinayagan naman ni Choi. Mula sa nakaraan, si Choi at ang kanang kamay ng mga nagpapautang ay nag-usap sa kabayaran sa pagpapapatay sa ating bida. Dahil sa sikat daw si Suho sa ngayon ang presyo daw ng serbisyo niya ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Habang nagmamadaling pumasok si Soyang sa portal, ang kasuotan niya naman ay nagsimulang mapunit. Ang eksena ay nalipat kanina kung saan tinanong ni Soyang na kung nasaan nga daw ba si Suho. Matapos sabihin ni Junho na kakaalis lang ng kanyang kapatid, ang dalaga naman ay sinundan ang sasakyan na kung nasaan ang ating bida. Inireport niya na din na papasok sa ibang portal si Suho, kaya naman sinabi ni Miso na pumasok din ito kasama ng binata, na ipinagtaka naman ni Soyang kung bakit niya ito gagawin. Ayon kay Miso gusto daw nitong makita mismo ni Soyang ang kakayahan ni Suho. Ang dalaga ay sinabing wala siyang special suit para makasunod sa ating bida, kaya naman ipinaalala ni Miso na may dala ito na isang special bracelet. Habang sinasabi na ayaw niyang masira ang kasalukuyan niyang kasuotan, sinabi naman ni Miso na dodoblehin nito ang kanyang sahod ngayong buwan kapag sinundan niya ang ating bida sa loob ng portal.
Mula sa kasalukuyan habang napupunit ang kasuotan ni Soyang, ang ating bida naman ay tuluyan ng nakarating sa loob ng dungsyon. Si Suho ay napansin ang kakaibang atmosfera sa lugar, ngunit mula sa portal naman ay may parating na kanya namang ipinagtaka. Si Suho ay nagulat matapos makita si Soyang habang sinasabi nitong tumalikod si Suho at huwag sumilip. Habang nag-a-activate ang kanyang special suit, ang dalaga naman ay nainis matapos masira ang paborito niyang kasuotan. Sinabi niya din na dapat humingi siya ng tripleng sahod ngayong buwan dahil sa nangyari. Bigla na lang din nanlaki ang kanyang mata matapos niyang makita si Suho na nakaharap sa kanya. Nagalit din ang dalaga dahil sa sinabihan niya naman na daw ito kanina na huwag sumilip. Ang ating bida ay umiwas naman sa sinasabi ni Soyang at sinabing napakagaling daw talaga ng bracelet na meron ang dalaga. Nagtaka si Soyang na kung gaano pa ito katagal na nakatingin sa kanya, ngunit ang ating bida ay sinabi naman na nasilipan na din siya noon ni Soyang noong nakabalik siya sa mundong ito. Kaya naman sa ngayon ay patas na daw silang nasilipan ang isa't isa. Habang patuloy na iinis si Soyang sa ating bida, tinanong naman ni Suho na kung bakit ito nandito. Ang dalaga ay sinabi din naman na siguradong sinabi na ni Miso na magkakaroon ito ng bantay, kaya naman ipinaalam niyang siya ang taong tinutukoy ni Miso. Si Suho ay inakalang isang maaasahan daw na bantay ang darating, kaya naman sinabi ni Soyang na siya ang taong yon. Habang nagkukulitan ang dalawa sa mahaba nilang pag-uusap, sinabi naman ni Suho na huwag makialam si Soyang sa kanyang mga kalaban, na sinang-ayunan naman ng dalaga dahil nandito lang daw siya para tignan ang kakayahan ni Suho. Hindi nagtagal siya ay may napansin at sinabi na may isang kalaban sa likod ni Suho. Matapos niyang mapalingon sa kanyang likod, makikita naman na ang halimaw na ito ay isang orc. Ayon kay Soyang isang warrior orc ang halimaw na ito, maswerte din daw si Suho para makaharap agad ang boss ng dungsyon. Si Suho ay sinabi na 4 daw pala ang boss sa dungsyon na ito, na ipinagtaka naman ni Soyang. Habang pasugod na ang mga orc sa kanila, ang dalaga ay hindi naman makapaniwalang level 2 lang ang lugar dahil sa 4 na warrior orc sa paligid. Ang ating bida ay napangiti naman matapos niyang malaman na hindi lang level 2 ang dungsyon na ito, na ikinagulat naman ng dalaga. Tinanong din ni Suho na kung hindi nga ba naramdaman ni Soyang ang dimensional energy sa lugar matapos nitong makapasok sa portal. Sinabi niya din na mukhang hindi naman daw pala maaasahan ang dalaga. Na kanya namang ikinainis at sinabing hindi siya nakapag-focus dahil sa pansamantala niyang isinusuot ang kanyang special suit. Ang ating bida ay tuluyan ng sumugod at muling sinabi na huwag gagalawin ni Soyang ang kanyang mga target. Matapos ang malakas na impact ng pagtakbo ni Suho, ang dalaga naman ay hindi makapaniwala sa bilis ng ating bida. Si Suho ay nagawang matamaan ng direkta ang halimaw, habang siya naman ay nagawang maagaw ang sandata nito. Habang nahihilo ang isang orc, ang 3 naman ay patuloy sa kanilang pagsugod. Si Suho ay mabilis na tinapos ang isa sa kanila, na ikinagulat namang makita ng isang orc na makitang patay ang kanyang best friend. Si Suho ay bumuelo sa isang sulok para ibato ang palakol, na nagawa din namang matamaan ang isa pang orc. Habang hinahabol ng isang orc ang ating bida, siya naman ay tumalon at nagawang makakapit sa baging at muling nag-ala Tarzan. Ang halimaw ay nagtataka kung saan na napunta si Suho, kaya naman wala siyang idea na nasa itaas niya lang ito. Ang eksena ay nalipat kay Choi kung saan sinisingil niya na ang balance ng bayad para sa kanyang trabaho. Ayon sa kanya, kahit 2 S-rank pa ang pumasok sa dungsyon na ito ay hindi nila magagawang makasurvive sa dungsyon na ito. Ang nasa kabilang linya ay tinanong na kung anong level ang dungsyon, ngunit si Choi ay napangiti na lamang at ang eksena ay nalipat na kay Suho na patuloy tinatapos ang mga orc sa paligid. Habang nagugulat si Soyang sa ipinapakita ni Suho, ang huling orc naman sa 4 kanina ay pasugod na naman sa ating bida. Si Suho ay sinabi din na wala siyang pakialam kung ano pa ang level ng dungsyon dahil kailangan niya lang naman daw tapusin ang mga halimaw sa lugar. Siya ay nagawang makaiwas sa atake ng orc at bigla itong sinipapalayo. Matapos tumilapon ng halimaw sa puno, makikita din namang namatay na ito matapos nitong matusok sa sanga ng puno. Ang ating bida ay natuwa din sa lugar na ito dahil sa laki ng experience points na kanyang nakukuha. Si Suho ay ibinigay ang bag kay Soyang at sinabing tulungan siya nitong kunin ang mga blood crystal sa mga halimaw. Ang dalaga ay nakatulala lang naman habang iniisip na isang irregular si Suho, ngunit isa pa din naman itong F-rank kung ibabase sa experience points. Habang namamangha si Soyang sa pakikipaglaban ni Suho, siya naman ay nag-umpisang makaramdam ng kaba. Matapos niyang may mapagtanto, siya naman ay biglang gumamit ng search skill. Si Suho ay natuwa dahil sa laki ng blood crystal na kanyang nakuha. Ngunit si Soyang naman ay sinabing mamaya na magsaya si Suho, na kanya namang ipinagtaka. Ayon sa dalaga, kahit na napatay na nito ang 4 na warrior orc, hindi pa din lumabas ang lagusan palabas ng dungsyon. Ibinato niya na din ang bag sa ating bida at sinabing puro bato lang naman daw ang laman ng bag nito.
Habang tinatanggal ni Suho ang mga bato, siya naman ay masaya dahil sa may paglalagyan na daw sila ng mga blood crystal. Si Soyang ay sinabi din naman na mahina daw talaga ang utak ng binata dahil sa level 4 daw ang dungsyon na ito. Kahit na magtulungan pa daw silang dalawa ay mahihirapan silang makalabas sa lugar na ito. Matapos mapakinggan ang sinabi ni Soyang, si Suho naman ay tila mas naging masaya pa dahil sa libre lang daw siyang pinapasok ni Choi sa dungsyon na ito. Ang dalaga ay nagugulat na lang sa reaksyon ni Suho habang ito naman ay patuloy sumisigaw at nagpapasalamat pa kay Choi. Si Soyang ay sinabi din naman na baliw na daw talaga si Suho dahil kahit niloko na ito ay masaya pa ito. Siya ay bigla ding naalerto at napansin ang isang halimaw na pasugod sa kanya. Ang dalaga ay naghanda para hugutin ang kanyang espada, ngunit ito naman ay napagtantong hindi niya ito nadala. Habang nagtataka siya na kung nasaan ang kanyang armas, napagtanto niya namang naiwan ito sa kanyang motor. Si Suho ay mabilis kumilos at tinanggalan ng ulo ang halimaw, na ikinagulat naman ni Soyang na makita. Matapos ang ginawa ni Suho, ito naman ay sinabi din na huwag kabahan ang dalaga dahil sa malakas daw siya, ngunit sa totoo lang mas malayong malakas daw siya noon na pinagdudahan naman ni Soyang na marinig. Ang dalaga ay biglang naalerto at biglang napalingon. Matapos gamitin ang kanyang clairvoyance na skill, siya naman ay nakita ang napakaraming kalaban na palapit sa kanila, kaya naman napasabi na lang din siyang delikado ang kanilang buhay. Sinabi niya din na napapaligiran na sila ng grupo ng mga orc. Mula sa isang sulok nakita niya din ang isang orc war chief. Si Suho ay natuwa din naman dahil sa kahit wala ang taunt skill ni Myungjin ay kusa daw na lumalapit ang mga kalaban sa kanila. Habang pasugod ang mga orc na nakasakay sa mga lobo, nagulat naman ang dalaga dahil sa may mga orc raider din sa grupo ng kalaban. Si Suho ay natuwa na naman matapos makakita ng mga lobo sa lugar. Ang dalawa ay sumugod habang sinasabi ni Suho na huwag nang makialam si Soyang, ngunit ang dalaga naman ay sinabing baliw na talaga ang ating bida para maging makasarili sa puntong ito. Si Soyang ay ginamit ang kanyang shield upang masangga ang atake. Habang si Suho naman ay mabilis na tinapos ang isang orc raider. Mula sa inventory ni Soyang siya ay nagawang makakuha ng espada, kaya naman habang pasugod ang kalaban mabilis niya na lang itong nahiwa. Ang orc ay hindi tuluyang namatay, habang si Soyang naman ay nadismaya dahil sa nakalimutan niya ang kanyang legendary weapon mula sa kanyang motor. Si Suho ay muli na namang lumitaw habang sinasabi na huwag nang makialam si Soyang sa kanyang mga target. Matapos niyang masipa ang halimaw, siya din naman ay tuluyan ng lumapag at muling kumilos ng mabilis para tapusin ang mga orc sa paligid. Habang patuloy na sumusugod si Suho sa iba pang kalaban, siya naman ay biglang napuruhan, na ikinagulat naman ni Soyang habang tumatalsik si Suho sa isang sulok. Ang orc war chief ay nagsimulang sumigaw, habang si Suho naman ay patuloy gumulong papunta sa iba pang kalaban. Matapos mapigilan ang kanyang pagtalsik, siya naman ay natuwa dahil mukhang ito na daw ang boss sa lugar na ito. Ang dalaga ay sinabi din na kailangang tapusin ni Suho ang orc war chief upang magbukas na ang lagusan. Ang ating bida ay nakaiwas sa pag-atake at tuluyan ng sumugod sa kalaban. Matapos niyang matusok sa ulo ang halimaw, nagtaka naman si Soyang at napatanong na kung natalo na nga daw ba ni Suho ang dungeon boss. Ang ating bida ay nagulat at bigla na lang siyang napuruhan ng kalaban, na ikinagulat namang makita ni Soyang. Ang eksena ay nalipat kay Miso, kung saan nagtataka ang kanyang kasamahan sa natuklasan. Mula sa pagkakaalam ng kanyang kasama, magkasama si Soyang at si Suho, ngunit nasa magkaibang lugar daw ang kanilang phone signal. Si Miso ay nagtataka dahil sigurado daw siyang magkasama sa ngayon ang dalawa. Ang eksena ay nalipat sa grupo nila Dongso, kung saan nakita niyang naiwan ni Suho ang cellphone nito sa kanilang sasakyan. Mula sa motor ni Soyang makikita din naman ang cellphone nito dito, na kasalukuyang tinatawagan ni Miso. Nagtaka din ang dalaga na kung nasaan ang lokasyon sa ngayon ni Soyang. Kaya naman sinabi ng kanyang kasamahan na napag-alaman nilang pumasok ito sa isang level 5 na dungsyon na ikinagulat naman ni Miso na marinig. Si Miso ay tinanong na kung sino nga daw ba ang nagmamanage sa dungsyon na ito, kaya naman sinabi ng lalaki na DGB Guild ang may-ari nito. Si Miso ay sinabi din naman na kailangan niya ng records sa dungsyon na ito at sinabing alamin nila kung sino ang in-charge sa dungsyon na ito at gusto niya itong makausap. Matapos tumilapo ni Suho at sumalagpak sa konkreto ang mga orc naman ay mabilis na sumusugod sa kanya. Ang dalaga ay nag-alala din naman para sa ating bida habang iniisip na kailangan nitong makakilos kaagad. Si Suho ay agad na alerto, habang iniisip na nagiging mahirap na ang pakikipaglaban niya sa grupo ng kalaban. Si Suho ay mabilis na tinakel ang orc at nagawang mapatumba ang dalawa sa kanila. Matapos kunin ang mga sandata ng kalaban, siya naman ay mabilis na ibinato ito sa kanila na nagawa namang ma-headshot ang dalawang halimaw. Ang mga palaso ay nagsimulang umulan papunta sa kanila na muli namang ipinagtaka ni Soyang kung bakit may mga archer din sa dungsyon na ito.
Matapos niyang umiwas sa mga palaso, siya naman ay nakitang napaligiran na siya ng mga kalaban. Gamit ang kanyang skill na defensive bomb ang mga pasugod sa kanya ay kanyang napasabog. Si Suho ay nagawang mahila ang dalaga na nagawa namang makaiwas sa pag-atake ng Orc War Chief. Habang sila ay tumatakbo tinanong ni Soyang na kung ano ang ginagawa nito kaya naman sinabi niyang kailangan na nilang tumakbo. Ang dalaga ay sinabing may orc kahit saan sila pumunta kaya naman wala na daw silang matatakbuhan. Ang ating bida ay nakitang walang kalaban sa kanilang tinatahak, ngunit si Soyang ay napansin naman na bangin ang kanilang pinupuntahan. Matapos niyang buhatin ang dalaga, nagtaka naman ito na kung ano ang balak ng ating bida. Si Suho ay sinabing kumapit ng mahigpit si Soyang, habang si Suho naman ay tuluyan ng tumalon sa malalim na bangin para makatakas. Ang mga walang utak na orc ay sumunod sa ating bida sa malalim na bangin, habang ang dalaga naman ay napasigaw na lang na baliw daw talaga si Suho. Hindi nagtagal sila naman ay nagawa ng bumagsak na gumawa ng malakas na impact. Ang mga tumalon na orc ay tuluyan na ding namatay at sumabog ang mga ulo. Si Soyang ay nagulat din naman matapos niyang malaman na buhay pa din siya. Si Suho ay bigla na lang din inihulog ang dalaga habang sinasabi na muntikan na siyang mamatay. Ang dalaga ay nanatiling tulala habang pinagmamasdan kung gaano kataas ang tinalo ni Suho. Nagtaka din siya na kung paano sila nakasurvive sa napakataas na pagbagsak. Mula sa isang kuweba, ang dalawa ay nanatili sa lugar habang naririnig nilang sumisigaw ang mga orc sa paligid. Tinanong ni Soyang na kung ano nga daw ba ang plano ni Suho. Ayon sa kanya, kailangan niya na lang makapatay ng 4 na warrior orc para makapag-level up kaya naman kailangan daw ulit nilang umatake mamaya. Ayon sa dalaga, hindi daw sila basta napapalakas lang sa pamamagitan ng pag-level up, ngunit ang ating bida naman ay napangiti lamang at sinabing magkaiba sila ng sitwasyon, na ipinagtaka naman ni Soyang. Mula sa labas ng portal ang media ay nagsimulang dumating sa portal na kung nasaan sila Suho. Habang sinasabing 2 araw nang natrap sila Suho sa loob ng dungsyon, si Dongso naman ay nagsimulang maging emosyonal dahil sa nangyari sa ating bida. Ang mga otoridad ay nagawa na ding mahuli si Choi matapos malaman na ito ang dahilan sa mga nangyayari. Bigla na lang din nainis si Choi dahil hindi niya daw akalain na taga-Awakener Bureau daw pala ang babaeng pumasok na kasama ng ating bida. Habang nanunood ang direktor sa balita, ang reporter ay sinabi din naman na nagawang matrap sa loob ng portal si Suho na hinihinala nilang returner mula sa pang-4 na planeta. Si Miso ay biglang pumasok sa opisina ng direktor at tinanong na kung ano nga daw ang ginagawa nito, na kanya namang ipinagtaka. Ayon sa dalaga ang kanyang gustong sabihin ay kailangan nilang mahuli ang lahat ng tao na may kinalaman sa pagpapahamak kanila Soyang. Ang lalaki ay sinabi din naman na nakatakas ang boss ng mga nagpapautang ngunit kasalukuyan na daw itong may bounty sa ulo. Habang sinasabi na kailangan pa nilang mas mag-imbestiga pa, ang direktor naman ay sinabing hindi na nila magagawang mailigtas pa ang buhay ng dalawa kahit na anong gawin nilang pag-imbestiga. Habang naiinis si Miso sa mga sinasabi ng direktor, sinabi niya naman na hindi sila sigurado na kung returner nga daw ba talaga sa pang-4 na planeta si Suho, malamang returner lang daw ito mula sa isang dungsyon. Ilang sandali pa, naging emosyonal na si Miso at sinabing siya ay nagpadala kay Soyang sa portal na yon. Ang direktor ay sinabi din naman na malungkot din siya sa nangyayari, ngunit sa ngayon ay kailangan lang daw nilang maniwala sa kakayahan ng dalawa na makakabalik sila ng ligtas. Habang patuloy na umiiyak ang dalaga, ang eksena naman ay nalipat sa isang orc na napansin ang tree spirit ni Suho. Tinangka itong mahuli ng orc ngunit siya ay hindi nagtagumpay na kanya namang ikinainis. Habang patuloy niyang hinuhuli ang spirit, ito naman ay nagsimulang pumunta sa damuhan na ipinagtaka naman ng halimaw. Mula sa itaas ng orc, ang ating bida naman ay bumulusok at nagawang mapatay ang kalaban. Ang ating bida ay natuwa dahil kailangan niya na lang daw makatalo ng 3 para makapag-level up. Si Soyang ay ginamit na din ang kanyang skill at nakitang may kalaban mula sa hindi kalayuan. Si Suho ay mabilis na namang kumilos, ngunit ang dalaga naman ay sinabing hindi pa siya tapos magpaliwanag. Habang paatake si Suho sa isang orc, sinabi naman ni Soyang na isa lang itong trap. Matapos may matapakan ng ating bida, siya naman ay nagawang natamaan ng inihandang trap ng mga orc. Si Suho ay tumilapon matapos makatanggap ng direktang atake, kaya naman nag-alala si Soyang sa kaligtasan nito. Ang isang orc ay nagsimulang magtawag ng kalaban, na agad namang narinig ng mga kapwa nitong orc. Ang iba ay nagsimula na ding lumabas mula sa kanilang pinagtataguan upang sama-samang sumugod. Si Soyang ay sinabing kumilos na kaagad si Suho, habang ang ating bida naman ay nagawa din namang makita ang mga kalaban na pasugod sa kanya. Siya ay hindi din makapaniwalang nagawa siyang mahulog sa patibong, nagtaka din siya na kung bakit hindi niya magawang makakilos ng tulad ng dati. Habang palapit na ang mga orc kay Suho,
Si Soyang naman ay nag-umpisa ng kumilos habang sinasabing 2 araw na silang hindi kumakain kaya naman normal lang daw na manghina ang ating bida. Matapos mapasabog ni Soyang ang mga pasugod na halimaw. Ito naman ay tuluyan na ding bumagsak matapos ibuhos ang halos lahat ng kanyang lakas sa atakeng kanyang ginawa. Habang may makapal na usok sa paligid, si Suho ay mabilis namang kumilos at nagawang mapatay ang 2 orc. Siya ay patuloy sumugod sa mga kalaban habang iniisip na isa na lang ang kanyang kailangan mapatay para makapag-level up. Ang ating bida ay muli na namang napuruhan ng walang iba kundi ang Orc War Chief. Habang sumisigaw ang halimaw, si Soyang naman ay nanghihina habang naiinis pa din at sinasabi na kupal daw talaga ang halimaw na ito. Matapos tumalsik ni Suho sa isang goblin, silang dalawa naman ay napatumba. Habang nasa ere ang palakol, ito naman ay biglang nahulog sa mismong ulo ng halimaw na bumagsak, kaya naman tuluyan nag-level up ang ating bida. Siya ay nakatanggap din ng skill na Beast Transformation na kanya namang ipinagtaka. Habang palapit ang Orc War Chief sa dalaga, ito naman ay pinipilit makatayo para lumaban. Ang halimaw ay tuluyan ng sumugod habang si Soyang naman ay inilabas na din ang kanyang sandata. Mula sa base ng Suho clan, si Suika naman ay tinawag na si Bekku para kumain. Ang cute na lobo ay mabilis na din namang lumapit sa matanda at handa na para kumain. Habang nagpapalitan ng atake si Soyang at ang halimaw, si Suho naman ay inactivate na ang Beast Transformation na bago niyang skill. Si Bekku ay bigla na lang nagliwanag at lumutang na ikinagulat naman ni Suika. Mula sa katawan ni Suho ay may nangyayaring kakaiba, habang ang dalawa naman ay patuloy na naglalaban. Si Suho ay nag-umpisang magbagong anyo hanggang sa tila nagiging isang lobo na lang ito. Habang patuloy naglalaban ang orc at si Soyang, hindi naman nagtagal nang nagawa siyang mapuruhan ng halimaw. Ang dalaga ay tuluyan ng napabagsak at handa ng tapusin ng halimaw. Kaya naman ang ating bida ay mabilis ng kumilos. Ang orc ay napalingon kay Suho hanggang sa napabagsak na lang ito gamit lamang ang isang kamay. Si Soyang ay nagulat din naman matapos makita ang kakaibang nilalang. Ang ating bida ay pinagpatuloy na binugbog ang kalaban habang sa kinagat niya na lang ito sa leeg upang tapusin na ang buhay nito. Si Soyang ay wala nang masabi matapos tapusin ni Suho ang halimaw. Ang dalaga ay nagulat dahil sa tuluyan ng lumingon ang kakaibang nilalang sa kanya. Tinanong niya din na kung siya nga daw ba si Suho, ngunit ito naman ay bigla na lang tumahol na parang aso na ipinagtaka naman ng dalaga. Habang sinasabi na ang akala niya ay isang lobo ang ating bida, ito naman ay muling tumahol. Ang reporter ay muling sinabi na 3 araw nang natrap sila Suho sa loob habang ang motor naman daw ni Soyang ay malungkot na naghihintay sa may-ari nito. Si Direktor Isu ay nasa lugar din at in-interview ng reporter upang ipaliwanag ang tungkol sa dungeon. Ayon kay Isu, Orc Castle daw ang tawag sa dungeon na ito. Para ma-clear ang dungeon na ito kailangan daw ng 30 B ranks o kaya naman 20 A ranks. Ang kameraman ay nangawit na din at tinanong na kung hanggang kailan siya maghihintay sa kakaibang mangyayari. Ang kasama niya naman ay sinabing magiging magandang balita kung magagawa nila Suho na makabalik ng buhay mula sa dungeon na ito. Ang kameraman ay tinanong din naman ang kanyang kasamahan na kung umaasa nga daw ba ito na magkakaroon muli ng isang Lee Sung-woo ang kanilang bansa. Si Bekku ay tuluyan nang nakabalik sa kanilang bahay, na ikinagulat naman ni Suika na kung ano nga daw ba ang nangyayari. Habang nagugulat si Soyang, ang ating bida naman ay napansin na mukhang pwede daw siyang makipag-fusion sa mga na-tame niyang mga nilalang. Ang ating bida ay tinawag na din si Soyang para kunin ang mga blood crystal upang makalabas na daw sila sa dungsyon at makakain ng marami. Si Soyang ay sinabing wala na silang pag-asa, na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Soyang sa lugar na ito na daw sila mamamatay, na ipinagtaka naman ni Suho na kung ano ang sinasabi nito. Dahil sa makulimlim na mga ulap, bigla na lang din umulan. Sinabi din ni Soyang na namatay na ang Orc War Chief, ngunit hindi pa din lumalabas ang portal palabas, kaya naman tinanong niya si Suho na kung ano ang sa tingin nito ang ibig sabihin ng mga nangyayari. Tinanong ni Suho na kung hindi nga daw ba ito ang boss, na sinang-ayunan naman ni Soyang at sinabing may mas malakas pang halimaw sa dungeon na ito. Si Suho ay nagtaka na kung paano nasabi ni Soyang na magiging katapusan na nila. Tinanong niya din na kung nakita na nga daw ba nito ng harapan ang dungeon boss. Si Soyang ay nagsimulang magkwento at nalipat ang eksena sa nakaraang 3 taon. Ang grupo ay naglalakbay sa loob ng dungeon na binubuo ng 10 A rank at 10 B rank para tapusin ang level 5 na dungeon. Mula sa grupo kasama din si Soyang. Ang isang lalaki ay napalingon na ipinagtaka naman ng dalaga. Tinanong nito na kung hindi nga daw ba sumasakit ang paa nito kakalakad. Si Soyang ay tila kinikilig din naman at sinabing ayos lang siya, na ikinatuwa naman ng lalaki. Si Miso ay kasama din sa grupo habang sinasabi na pinagsisihan niyang sumama dahil sa may nagpapainggit daw na magjowa sa lugar. Matapos ang malakas na pagsabog sa lugar, ang mga orc naman ay nagsimula ng sumugod sa grupo.
Ang mga tao ay naghanda para lumaban at nagawa din namang makapatay ng mga pasugod na orc. Ang iba sa kanila ay nagawa din namang namatay dahil sa lakas ng mga halimaw para sa kanila. Si Miso ay binalaan si Soyang na umiwas, ngunit bigla na lang itong tumilapon. Habang pasugod ang isang orc sa dalaga, siya naman ay nagsimulang kabahan. Mula sa isang sulok biglang dumating ang crush ni Soyang at ito naman ay nagawa siyang mailigtas matapos talunin ang mga pasugod na halimaw. Habang patuloy nilang nilalabanan ang mga halimaw, sila ay gumagawa din naman ng espasyo upang makatakas sila sa lugar. Si Taejun ay sinabing umalis na sila sa lugar, ngunit si Soyang naman ay sinabing may nararamdaman siyang kakaiba dito sa lugar. Sila ay tuluyan ng tumakbo habang sinusubukan namang sabihin ni Soyang ang tungkol sa kanyang nararamdaman sa paligid. Habang patuloy silang tumatakas sa mga kalaban, ang dalaga naman ay naramdaman na may nilalang na may malakas na enerhiya sa kanilang paligid. Mula sa tuktok ng kastilyo, makikita din naman ang isang mukhang malakas na orc. Matapos ang nangyaring paghiwa, may braso naman ng tao ang bigla na lang tumilapon sa ere. Si Soyang ay bigla na lang din natumba, habang ang espada naman ni Taejun ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga kasamahan nila ay napalingon sa nangyari, at nakitang bagsak na si Taejun at kasalukuyang naliligo sa kanyang dugo. Ang halimaw ay bumuelo para tuluyan ng tapusin ang lalaki. Matapos magkatinginan ng dalawa, si Taejun ay sinabi naman na alagaan nito ang kanyang espada. Mula sa mas nakaraan pa ang dalaga ay naalala ang pagtuturo ni Taejun sa kanya kung paano gumamit ng espada. Hindi nagtagal na pisat na din si Taejun na parang lamok nang walang nagagawa si Soyang kundi ang umiyak. Matapos ang malungkot niyang kwento, si Suho naman ay lumapit sa dalaga at nagsimula itong i-comfort. Hindi niya din daw akalain na may malungkot na nakaraan si Soyang. Habang nagliliwanag ang kanyang espada, si Dongso naman ay patuloy umiiyak dahil hindi niya na daw alam ang kanyang gagawin nang wala ang boss niyang si Suho. Dahil sa naka-livestream si Dongso, ang mga tao naman ay nag-umpisang magkomento tungkol sa mga nangyayari. Si Miso ay umiyak din ng malala at nagluluksa para kay Soyang. Pati ang legendary shaman ng Korea ay nagsimulang sumayaw para gumawa ng ritual upang makaligtas ang dalawang natrap sa loob ng dungeon. Ang mga miyembro ng Sheila Guild ay dumating din sa lugar, habang si Kang naman ay sinasabi din na kung sumali lang si Suho sa kanilang guild ay buhay pa daw sana ito hanggang ngayon. Mula sa ibang lugar nanunood din ng balita si Lee Sung-woo. Ang isang dalaga ay bigla din namang yumakap sa kanya at tinanong na kung anong pinapanood nito. Si Hiro ay sinabi din na nagpapalipas lang siya ng oras habang sinasabi na hindi pa din daw nagbabago ang kalokohan ng kanyang mga kababayan. Mula sa loob ng kuweba, ang dalawa naman ay nagsimulang magmukbang ng lechon. Dahil sa nag-level up na si Suho siya naman ay nakakabili na din ng mga pagkain hindi tulad noong nakaraan na tanging tinapay at tubig lang ang kanyang nasa shop. Ang ating bida ay napansin na mukhang mahilig kumain ng dalaga, na sinang-ayunan na lang naman ni Soyang dahil sa ngayon nakakain na daw siya ng 1 dosenang hamburger. Siya ay bigla na lang din sinabing busog na siya, habang ang ating bida naman ay sinabing mahina si Soyang kumain dahil sa pang 22 niya na daw ang burger na ito. Si Soyang ay napangiti na lamang at nagpasalamat kay Suho. Ilang sandali pa sa loob ng kuweba, si Suho ay tinanong na kung nagawa nga daw ba nitong maipaghiganti ang kanyang boyfriend. Ngunit sinabi naman nitong hindi niya ito nagawa dahil sa nahimatay daw siya sa kalagitnaan ng laban. Nagising na lang daw siya nang nasa hospital na siya habang dala ni Miso ang espada ni Taejun. Para tuluyan nilang mapatay ang Orc Lord kinailangan pa daw mamatay ng 2 A-rank sa kanilang grupo noon. Sinabi din ni Soyang na napakalakas ng Orc Lord dahil sa katumbas daw ito ng 5 Orc War Chief. Ang ating bida ay tinanong din naman na kung saan nila matatagpuan ang Orc Lord na ito. Ang dalaga ay sinabi na malamang nasa kastilyo ito. Ngunit gamit ang kanyang skill nakita niya daw na wala sa 1 kilometer radius ang kastilyo. Habang pabalik na ang Tree Spirit ni Suho, sinabi naman ni Soyang na normal daw na pinaliligiran ng 4 na Orc War Chief ang Orc Lord. Kung sakaling susugod sila sa kastilyo siguradong marami na daw ang nakaabang na orc sa paligid nito. Ang Tree Spirit ay nagsimulang may ibulong kay Suho na kanya namang ikinatuwa at sinabing nahanap na ng kanyang spirit ang kastilyo ng mga orc. Ang ating bida ay tumayo na at inalok ng umalis ang dalaga. Ngunit ito naman ay nagtaka na kung ano ang plano nito. Ayon kay Suho kailangan lang daw nilang patayin ang mga kalaban, na ikinadismaya naman ni Soyang dahil sa pag-aakalang makakaisip daw ng plano si Suho. Mula sa kastilyo ng mga orc, ang tarangkahan naman nila ay nagbukas, at nagsimulang lumabas ang napakaraming kalaban na orc para protektahan ang paligid. Ilang sandali pa, si Soyang ay sinabing kumilos na sila, kaya naman bigla na lang kumilos ng mabilis si Suho. Habang papunta sa entrance ng kastilyo, ang isang orc naman ay napansin na din sila ganon na ding ang mga nasa labas na kalaban. Habang hinahabol sila ng mga orc raiders, sinabi naman ni Soyang na mas bilisan pa ni Suho ang pagtakbo. Ang tarangkahan ay bigla na lang nagsasara,
habang ang mga archer naman ay naghanda na din para pumana. Gamit ang shield ni Soyang nagawa niya namang masangga ang mga palaso. Hindi nagtagal tuluyan na ding tumalon si Suho upang makapasok sa kastilyo. Matapos nilang magawang makapasok, ang mga kalaban naman sa loob ng kastilyo ay nakaabang na sa kanila. Gamit ang defensive bomb ni Soyang nagawa niya naman silang mapasabog. Habang patuloy silang tumatakbo para mahanap ang Orc Lord, sinabi naman ni Suho na kumapit ng mahigpit ang dalaga. Gamit ang pambihirang bilis ni Suho, siya naman ay nagsimulang umakyat sa kastilyo. Ang dalaga ay naalerto dahil sa mga orc na bigla na lang tumalon para pigilan sila. Habang pabagsak ang mga kalaban, si Soyang ay nagawa nilang mahila dahilan para bumagsak din ito. Napansin ng ating bida ang pagbagsak ng dalaga, ngunit sinabi naman nitong magpatuloy lang si Suho sa ginagawa nito. Si Soyang ay nagawang makakapit upang hindi mahulog ng tuluyan matapos niyang iligtas ang kanyang sarili. Siya naman ay agad nakaharap ang iba pang orc sa lugar. Matapos niyang ilabas ang kanyang espada, si Suho naman ay patuloy lamang sa kanyang mabilis na pag-akyat. Mula sa pinakatuktok ng kastilyo, ang Orc Lord naman ay nanatili sa lugar na ito. Ang boss ay nagsimulang tumayo upang pagmasdan ang mga nangyayari. Siya ay bigla na lang nagtaka at nagulat sa kanyang nakita dahil ang ating bida ay nagsimula ng makarating sa kanya. Si Suho ay nagawa itong makagat sa leeg, gamit ang matinding puwersa ito ay nagawa niyang mabuhat at tuluyang tinapos ang boss sa pamamagitan ng pagtusok nito mula sa matalim na parte ng kastilyo. Ang tuktok ng kastilyo ay nagawa ding mawasak, kaya naman tuluyan na ding nabagsakan ang mga orc nito. Mula sa isang sulok may pagsabog din ang nangyari, habang si Soyang naman ay tumilapon na din at tuluyan ng nahuhulog. Ang mga kalaban ay agad pumunta sa lugar, habang ang dalaga naman ay iniisip na kung ito na nga daw ba ang katapusan ng kanyang buhay. Siya ay biglang nasalo ni Suho at nagawa siyang masagip mula sa pagkakahulog. Habang gumugulong ang dalawa, nagawa din naman ni Suho na makuha ang kanyang balanse. Habang nagugulat si Soyang sa mga nangyari, tinanong naman ito na kung nasaan na ang Orc Lord, kaya naman sinabi na din ni Suho na patay na ito. Ang dalawa ay nagpatuloy na sa pagtakbo para tumakas. Tinanong din ni Soyang na kung siguradong patay na nga daw ba ang boss, na sinang-ayunan naman ni Suho at sinabing hanapin na ni Soyang ang lagusan palabas. Gamit ang kanyang skill, siya naman ay nakita na ding nabuksan na ang lagusan pabalik. Nagulat din siya at nagtataka kung paano napatay ni Suho ng napakabilis ang Orc Lord. Mula sa labas ng portal, ang lalaki naman ay nagulat sa kanyang nakita, na ipinagtaka naman ng kanyang kasamahan na kung anong nangyari. Matapos makita ng mga tao ang numero sa sasakyan, si Dongso naman ay nagulat din na makita ito. Pati sila Miso ay nagulat ito na makita dahil ito ang timer kung saan tuluyan nang nagbukas ang lagusan pabalik sa kanilang mundo. Habang napapaiyak si Miso sa tuwa, ang mga tao naman sa paligid ay nagsimulang magdiwang sa matagumpay na pag-clear sa dungeon. Sila Suho ay patuloy hinahabol ng mga orc, tinanong din ito na kung nahanap na nga daw ba ni Soyang ang lagusan na kanya namang sinang-ayunan. Matapos sabihin ang direksyon na kung nasaan ang lagusan, si Suho naman ay mabilis na ding tumakbo. Ang ating bida ay biglang lumiko sa kung saan na ipinagtaka naman ng dalaga. Matapos niyang makarating sa tambayan ng mga lobo, ito naman ay ginamitan niya ng kanyang skill na Tame Beast na ipinagtaka naman ni Soyang matapos makita ang reaksyon ng mga lobo. Ang ating bida ay sinabihan din ang mga lobo na sumunod sa kanya, kaya naman agad na din silang kumilos at nagsimulang sumunod sa utos. Tinanong ni Soyang na kung isasama niya nga daw ba ito sa labas ng kanilang mundo, na sinang-ayunan naman ni Suho at sinabing pamilya niya na ang mga ito simula ngayon. Mula sa kanilang harapan ay may mga kalaban, kaya naman sinabi ni Soyang na napaligiran na sila ng mga kalaban. Ang Tree Spirit ni Suho ay biglang dumating at sinabing nakahanap ito ng lagusan, na ipinagtaka naman ng dalaga. Gamit ang skill ni Soyang siya naman ay ginabayan si Suho para sa kanilang pupuntahan. Habang patuloy silang hinahabol ng mga kalaban, hindi naman nagtagal at nakita na din nila ang lagusan palabas ng kastilyo. Matapos nilang makalabas sa lugar, ang mga halimaw naman ay hindi tumigil para habulin sila. Si Soyang ay sinabi na din na 1 minuto na lang bago sumara ang lagusan, ngunit mabilis na din naman nila itong nakita. 23 na segundo na lang ang natitira, ngunit ang isang orc ay nakapagbato ng sibat na nagawa namang mapansin ni Soyang. Ang dalaga ay biglang natamaan ng sibat, kaya naman nagawa siyang mahulog mula kay Suho. Ang pagkahulog ni Soyang ay agad napansin ng ating bida. Habang nanghihina si Soyang, ang mga orc raider naman ay parating na sa kanya. Siya ay nanlalabong nakita si Suho na pabalik para sa kanya, kaya naman sinabihan niya itong huwag na siyang balikan. Ang ating bida ay mabilis nagpatuloy para sagipin si Soyang, kaya naman sinabi ng dalaga na hindi na rin ito makakalabas sa lagusan dahil sa kanyang ginagawa. Mabilis na kinuha ni Suho ang sibat, habang ang kalaban naman ay handa nang tapusin si Soyang, ngunit mabuti na lang at ang halimaw ay bigla na lang natamaan ng sibat na ibinato ng ating bida.
8 seconds bago pa magsara ang lagusan, ang mga tao naman ay inaasahan pa rin ang paglabas ng dalawa mula sa portal. Ang dalawa ay patuloy na umiiyak, habang ang isang kameraman naman ay sinabi na mukhang hindi na makakabalik ang dalawa, ngunit ang isa naman sinabi din na huwag magsalita ng malas ang kanyang kasama. Dahil sa taas ng ratings ng kanilang viewers sa kanilang stasyon, sinabi niya naman na jackpot ang report na ito kung sakaling makakalabas ang dalawa sa huling segundo ng natitirang oras. Matapos makuha ni Suho ang dalaga, sinabi naman ni Soyang na baliw daw talaga si Suho dahil 4 seconds na lang daw ang natitira sa kanilang oras. Ang ating bida ay sinabing kumapit si Soyang ng sobrang higpit. Habang pasugod na ang mga kalaban sa kanila, ang matinding puwersa ay bigla namang lumabas mula kay Suho na ikinagulat naman ni Soyang. Matapos niyang mag-umpisang tumakbo, mas malakas na naman ang puwersa na bumugso sa lugar. Matapos ang natitirang oras mula sa timer, ang mga tao naman sa paligid ay nagulat dahil may lumabas na mula sa portal. Mula sa loob ng dungsyon ang mga halimaw naman ay nagulat dahil sa malakas na puwersa na parating sa kanila. Dahil sa matinding bugso ng puwersa sa paligid, ang mga orc ay nagsimulang mamatay dahil sa nangyayaring panganib sa paligid. Ang oras ay natapos na ngunit hindi pa din lumalabas sila Suho, na ipinagtaka naman ng mga tao na kung bakit hindi sila nakalabas. Sila ay bigla ding napansin na may palabas na sa portal, at ito ay ang mga lobo na naging kasamahan ng ating bida. Habang nagugulat ang mga tao sa paligid, mula sa isang sulok naman ay bigla na lang din tumilapon si Suho at Soyang. Matapos bumagsak ng dalawa sa isang konkreto, ang mga tao naman ay agad itong pinuntahan upang malaman kung ano ang bagay na tumilapon sa lugar. Ilang sandali pa, nakita na din naman nila na sila Suho ang tumalsik mula rito. Ang mga tao ay masaya matapos nilang malaman na nakalabas ang dalawa, ganon na din ang mga lobo sa paligid. Hindi nagtagal si Miso ay inireport na din naman ang mga nangyari, sinabi niya din na kasalukuyang nasa hospital ang dalawa. Ang direktor ay nagtaka din naman na kung bakit nasa kakaibang posisyon ang dalawa. Ipinakita na din ni Miso ang lumabas na report tungkol sa paghihinala na nanggaling ang ating bida sa pang-apat na mundo, malamang si Suho na din daw ang magiging sunod na Lee Sung-woo. Ang direktor ay sinabi na masyadong malaki ang inaasahan ng mga reporter mula sa ating bida, ngunit si Miso naman ay sinisi ang direktor dahil sa kasalanan daw ito ni Isu. Siya ay bigla na lang din namang sinabi na nandito sila para ayusin ang problema, kaya naman huwag daw silang magsisihan. Dahil sa mabilis na kumalat na report tungkol kay Suho, ang iba't ibang agency mula sa ibang bansa ay nagsimulang dumating sa kanilang bansa para subukang i-recruit si Suho sa kanila. Si Isu ay nag-umpisang mainis matapos malaman ang report. Si Miso ay ipinagpatuloy na ipinakilala ang mga recruiter na dumating sa kanilang bansa, hanggang sa ipakilala na nito si Nakamura Koji na nanggaling sa Japan, na agad namang nakilala ni Isu dahil sa bumalik na naman daw ang kupal na ito. Si Miso ay sinabi namang tama si Isu dahil ito daw ang taong kumuha noon kay Lee Sung-woo. Ayon sa kanya, mas mapanganib daw sa ngayon ang Amerika sa kung anuman ang gagawin nilang hakbang para sa ating bida. Si Isu ay sinabi din na kailangan nilang masecure si Suho, kaya naman tinanong niya na kung anong kontrata pa nga daw ba ang pwede nilang maibigay para mapanatili nila ito sa kanilang bansa. Ang doktor ay sinabi naman na hanggat nasa bansang ito ang kanyang pamilya ay siguradong hindi ito aalis sa bansa. Si Isu ay nagtaka din naman na kung mas importante nga daw ba kay Suho ang pera kesa sa pamilya. Ayon kay Dr. Jungkook, namuhay daw ng 1,000 taon ang binata habang namimiss ang pamilya nito sa Earth. Ngunit ngayong nakabalik na ito sa kanyang mundo, siguradong nangungulila din ito sa ngayon sa mga kapamilya niyang lobo. Si Isu ay sinabi na parang mahirap intindihin si Suho, ngunit ang doktor naman ay sinabing simpleng pamumuhay lang ang gusto ng ating bida habang kasama ang kanyang mga kapamilya. Ayon sa kanya, kailangan lang daw nila itong bigyang ng teritoryo para sa kanyang pamilya at huwag itong gambalahin. Sa pamamagitan nito, wala na daw dahilan pa si Suho para hindi sumunod sa mga hihingin na pabor ng Bureau. Si Isu ay sinang-ayunan naman ang sinabi ng doktor at sinabing bigyan nila si Suho ng teritoryo. Sinabi niya din na mukhang dapat din daw nilang pigilan ang mga kontraktor na makalapit sa ating bida. Ilang sandali pa, ipinakita na din naman ni Miso ang pwede nilang ibigay na teritoryo para kay Suho. Ayon sa dalaga, medyo malayo daw ito sa syudad, kaya naman kahit na lumitaw pa ang portal mula rito ay makokontrol daw nila ang anumang pwedeng mangyari. Napansin ni Isu na medyo pangit na ang lugar, kaya naman kailangan daw nila itong ipaayos. Tinanong niya din na kung ipagpapatuloy nga daw ba nila na si Soyang ang magiging bantay para sa ating bida. Ayon kay Miso, si Soyang lang daw ang perpekto sa trabahong ito. Tinanong na din ni Isu na kung nagising na nga daw ba si Soyang. Si Miso ay sinabi namang nagpapahinga na ito matapos magsulat ng report. Ayon kay Miso, inilarawan ng dalaga na parang asong tao si Suho, na ikinatahimik naman ng lahat, at sinabing magpatuloy lang sa report si Miso.
Ang eksena ay nalipat sa SPFC tournament kung saan malalaman kung sino ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ang announcer ay sinabi na din na mag-uumpisa na din ang laban na pinakaaabangan ng lahat. Habang naghihiyawan ang mga tao sa paligid, ang anino naman ni Lee Sung-woo ay makikita sa isang sulok. Habang ipinapakilala ang champion sa tournament at kasalukuyang ranked number 1 sa buong mundo, sinabi din ng lalaki na ito ang pang-21 na beses na ide-defend ang kanyang titulo. Sa 45 na laban wala din daw itong talo. Matapos ipakilala ang double S rank na si Lee Sung-woo, ito naman ay ipinakilala na din bilang si Okita Hiro. Habang naghihiyawan ang lahat ng mga tao, ang maitim na aura naman sa espada ni Hiro ay nagsimulang kumalat sa kanyang espada. Mula rito nanunood din naman ang girlfriend nito. Matapos tawagin ang kanyang pangalan ito naman ay bigla na ding tumalon papunta sa battlefield. Sa kanyang pagtalon nagpalabas din siya ng ibon na phoenix na agad namang ikinamangha ng mga manunood. Matapos niyang bumagsak sa arena, siya naman ay makikitang handang-handa na din para sa kanyang kalaban. Ang announcer ay nag-umpisa na ding ipakilala ang challenger. Si Mikhail Zorbas isang S-rank na nanggaling sa bansang Russia na may undefeated na record mula sa kanyang 13 na mga naging laban. Ilang sandali pa, tuluyan ang tinawag ang kanyang pangalan, kaya naman tuluyan na din itong tumalon papunta sa arena. Ito ay hindi na nagsayang ng oras at bigla na lang din sumugod kay Okita at sinabing dito niya na tatapusin si Okita Hiro. Habang siya ay umaatake ng buong puwersa, si Hiro naman ay hindi man lang kinabahan at mabilis na naiwasan ang pag-atake. Si Mikhail ay sinabi din na parang butiki daw si Hiro dahil sa bilis nitong umilad. Siya ay ginamit na din ang kanyang Gatling wheel shot, ngunit mabilis namang kumilos si Hiro para maiwasan ang mga bala. Dahil sa barrier na bumabalot sa arena ang mga manunood naman ay ligtas din naman sa kanilang mga kinauupuan. Gamit ang isa niyang sandata sa isang kamay, si Zorbas ay nagpakawala ng malakas na mana blast. Habang umiiwas si Hiro sa pag-atake, si Zorbas naman ay napalingon dahil ang aura ni Hiro ay nagsimula siyang atakehin. Habang nagpapalitan ang dalawa ng kanya-kanya nilang mga atake, ang sandata naman ni Zorbas ay nagsimulang mapinsala. Habang patuloy siyang inaatake ni Hiro, siya naman ay naglabas ng kakaibang puwersa sa kanyang sandata na nagawa na namang maiwasan ni Hiro. Matapos ng kanyang pagbagsak, siya ay kumilos ng mabilis habang umiikot sa paligid ni Zorbas. Ilang sandali pa si Hiro ay nagawang mahuli, ngunit siya naman ay hindi man lang nag-alala at walang reaksyon sa nangyari. Si Zorbas ay masayang mahuli si Hiro, kaya naman itotodo niya na daw ang kanyang firepower upang tapusin si Hiro. Siya ay bigla na lang nagsalita at sinabing patay na ang pang-pitong kontrabida na si Mikhail Zorbas. Na ipinagtaka naman nito marinig. Ilang sandali pa siya din naman ay nagsuka na ng dugo at makikitang nagkaroon ng napakaraming hiwa sa kanyang katawan. Ang mga manunood ay bigla na lang din napanganga matapos mapanood ang pambihirang laban. Matapos mapabagsak ni Zorbas, ang announcer naman ng bingo ay hindi daw alam kung ano ang nangyari. Ang medic ay agad tinignan ang kalagayan ni Zorbas, ngunit ilang sandali pa nalaman nilang patay na ito at sinabing hindi na ito mabubuhay pa. Matapos ang pagkapanalo ni Okita Hiro, siya naman ay bumalik na din sa kanyang mga misteryosong kasama. Ang kanyang mga kasama ay ngayon lang daw nakita ang teknik na ginamit nito kaya naman sinabi nilang nakakamangha daw talaga ang kanilang kapitan na si Hiro. Siya ay inalok ang grupo na uminom mamaya at tuluyan na din pumasok sa kanyang kwarto. Mula rito agad naman siyang niyakap ng kanyang girlfriend at tinanong na kung pinatay nga daw ba nito si Mikhail na sinang-ayunan naman ni Hiro dahil sa isa daw ito sa mga magiging kontrabida sa hinaharap. Ang dalaga ay sinabi naman na huwag subukan ni Hiro na gawin ang lahat ng mag-isa, na kanya na lang namang ipinagpasalamat. Tinanong niya din na kung may nangyari na daw bang kakaiba habang nasa laban siya kanina. Ayon sa dalaga tumawag daw ang bureau director na ipinagtaka naman ni Hiro. Ayon sa dalaga tumawag lang daw ito para sabihin na mag-ingat si Hiro sa laban nito. Ang dalaga ay sinabi din ang tungkol sa ating bida na natrap sa level 5 dungeon na matagumpay na nakalabas. Si Hiro ay nakuha ang kanyang atensyon, habang ang dalaga naman ay sinabing may usap-usapan na ito na daw ang magiging susunod na Lee Sung-woo. Sinabi niya din na ang Department of Defense ng kanilang bansa ay naging interesado sa ating bida. Si Hiro ay nag-umpisa din namang magtaka na kung sino ito, kaya naman ipinakita na din ng dalaga ang report tungkol sa ating bida. Si Hiro ay nagtaka kay Suho dahil hindi niya naman daw ito maalala mula sa hinaharap, na ipinagtaka naman ng dalaga. Tinanong ni Hiro na kung isang daw ba itong swordsman, ngunit ang dalaga naman ay sinabing isa itong druid. Sinabi niya din na naghihinala ang mga tao na isa itong returner mula sa pang-apat na planeta, na ipinagtaka naman ni Hiro na marinig. Ayon sa dalaga isa daw itong F-rank na may pambihirang skills, kaya naman inakala niyang kilala daw nito ni Hiro. Siya ay bigla na lang napangiti at iniisip na imposibleng mangyari ito.
Ayon kay Hiro, isa siyang regressor na 25 times nang inuulit ang mga pangyayari sa loob ng 500 years. Ayon sa kanya, kilala niya din daw ang mga importanteng tauhan na susulpot sa hinaharap. Si Suho ay hindi din daw naging parte ng hinaharap kahit na isang beses noon. Si Hiro ay naghihinala din na malamang dahil ito sa butterfly effect dahil sa sinusubukan niyang baguhin ang hinaharap. Habang patuloy siyang nagtataka sa mga nangyayari, iniisip niya din naman na 5 taon mula ngayon saka lang may lalabas na pang-4 na planeta sa kanilang mundo. Si Ahiko ay sinabi na mukhang maganda na kung iimbitahin nila si Suho sa kanilang grupo, ngunit sinabi naman ni Hiro hindi pa siya sigurado sa desisyon na ito. Habang sinasabi ng dalaga na si Suho ang pinakasikat na tao sa Korea sa ngayon, sinabi naman ni Hiro na maghintay na muna sila ng kaunti. Sa hinaharap ang apokalips ay mag-uumpisa na magsasanhi ng matinding pinsala sa sangkatauhan. Dahil sa mangyayaring napakaraming dungeon break sa kanilang mundo, mapupuno daw ang kanilang mundo ng iba't ibang klase ng halimaw. Ang kalangitan at ang kalupaan ay paghaharian din daw ng mga halimaw, kaya naman ang mga tao ay hindi na daw alam kung saan pa sila pupunta. Habang nakikipaglaban ang mga awakeners sa mga halimaw, ang karamihan sa malalakas na awakeners ay pipiliin sa hinaharap na lumipat sa bansang Japan upang gawin ito bilang kanilang pinakabase. Ito din daw ang dahilan kung bakit niya piniling manatili sa Japan kahit natawagin pa siyang traidor ng kanyang mga kababayan. Gamit ang kanyang kakayahan, hindi magtatagal makikita niya na din daw ang mga taong may talento upang maging kanyang mga kasamahan. Mula sa hinaharap marami ang pupunta na taga-ibang bansa sa Japan, kaya naman kikilalanin din daw siyang bayani mula sa hinaharap. Habang siya ay napapangiti sa kanyang mga naiisip, nagtaka naman ang dalaga sa reaksyon nito. Ayon kay Hiro, malamang palabas lang daw ang ginagawa ng Korea. Na ipinagtaka naman ni Ahiko, kaya naman muling sinabi ni Hiro na nang i-scam lamang ang bansang Korea. Ang dalaga ay sinabi din naman na hindi lang ang kanilang bansa ang nagkaroon ng interest kay Suho. Kaya naman sinabi ni Hiro na maghintay lamang sila sa mangyayari dahil kung sakaling totoo ang tungkol sa ating bida, ay hindi pa naman daw huli ang lahat para alukin nila ito sa kanilang grupo. Ang eksena ay nalipat sa hospital kung saan binisita ni Miso si Soyang. Tinanong nito na kung masakit pa nga daw ba ang pangangatawan nito na kanya namang sinang-ayunan. Si Miso ay napansin na mukhang hindi naman daw nasasaktan si Soyang sa pinsala nito. Nabalitaan niya din na may nakikita silang nakamaskarang pumapasok sa kwarto ni Soyang at tinanong na kung si Suho nga daw ba ito. Ang dalaga ay hindi sumagot sa tanong at tinanong na lamang na kung nabili nga daw ba ni Miso ang kanyang ipinapabili. Habang sinasabi ni Miso na bruha si Soyang, sinabi niya din naman na maswerte ito dahil sa siya ang dahilan kung bakit ito nagkaroon ng bagong boyfriend. Ang dalaga ay nainis din naman at sinabing maling pagkain ang binili ni Miso. Habang patuloy siyang nagrereklamo tungkol sa pagkain, si Miso naman ay biglang naglabas ng kapangyarihan at sinabing kumain na lang si Soyang. Kaya naman wala na itong nagawa. Hindi nagtagal na ubos na ni Soyang ang pagkain at sinabing nabusog siya ng sobra. Si Miso ay nainis at sinabi namang bumalik na sa trabaho ang dalaga, ngunit sinabi naman nitong matutulog na muna siya. Si Miso ay muling inilabas ang kanyang kapangyarihan at kinawawa si Soyang sa loob ng kwarto. Ang eksena ay nalipat sa headquarters ng CIA sa Amerika. Matapos makita ang ginawang pagpatay ni Hiro kay Zorbas, ang isang lalaki naman ay hindi makapaniwala na madali lang tinapos ni Hiro ang kalaban nito. Ang kasama ng lalaki ay sinabi din naman na napakabilis lumalakas ni Lee Sung-woo, kaya naman hindi magtatagal baka maging triple S rank na daw ito. Ang kalbo ay tinanong din na kung saan na nga daw ba nagpunta si Suho. Ang kasama ng kalbo ay nagpakita din naman ng mga larawan na kinuha ng kanilang mga secret agent ilang minuto pa lang ang nakaraan. Ang kalbo ay tinanong na kung bakit tila kinakausap nito ang mga kalapati. Ayon sa lalaki, lagi daw itong pumupunta sa lugar nitong mga nakaraan, na ipinagtaka naman ng kalbong boss. Naghinala din sila na kung iniwan nga daw ba ito ng kanyang girlfriend para maging malungkot at kausapin na lang ang mga ibon. Habang sinasabi ng kalbong boss na marami siyang kilala na magagandang babae para ipakilala sa ating bida, ito naman ay sinabi din na kailangan nilang makuha si Suho sa kanilang panig kahit na anong mangyari. Ayon sa kanyang tauhan, nasa biyahe na daw ang kanilang mga special agent, ngunit may nangyari daw na hindi inaasahan na ipinagtaka naman ng kalbong boss. Habang sinasabi ng lalaki na may problema sila sa himpapawid, ang eksena naman ay nalipat sa isang eroplano. Habang tahimik ang biyahe ng mga tao sa loob ng sasakyan, ang isang bata naman ay may nakita daw na isang cute na ibon. Ang kanyang nanay ay napalingon, na bigla namang nakapagpatigil sa kanya at biglang nagulat. Ang isang nilalang ay sumasabay sa kanila at makikita din ito na isang maliit lamang na wyvern. Hindi nagtagal ang mga tao ay naintriga sa kakaibang nilalang na sumusunod sa kanila. Ang dalawang lalaki ay napatingin na din sa nilalang, agad nilang nalaman na isa itong wyvern, ngunit sa liit nito wala naman daw sigurong mangyayaring masama.
Habang nagtataka sila na kung ano ang ginagawa ng nilalang na ito dito, napagtanto naman nila na malamang nagkaroon ng dungeon break. Kinabahan din sila at sinabing kailangan na nilang makontak ang kanilang headquarters para mai-report ang pangyayari. Ilang sandali pa, ang isang lalaki ay nagulat matapos mapagtantong may mas mapanganib pa ang parating sa kanila. Nanlaki na lang din ang kanyang mga mata matapos makita ang isang napakalaking wyvern na sumasabay sa kanila. Ang halimaw ay bigla na lang din sinunog ang eroplano, hanggang sa tuluyan na lang itong nasunog ng malala at mapabagsak mula sa kalangitan. Ang pagsulpot ng mga wyvern sa paligid ay agad na ibalita at nalaman na nakita ang mga ito sa Siberia 2 araw na ang nakaraan. Habang nasa biyahe sila Suho para puntahan ang kanilang bagong base, si Junho ay napansin na din naman ang gusali. Si Dongso ay bigla na lang din nagulat at sinabi na mukhang isang haunted house ang gusali na kanilang magiging base. Habang nagtataka si Dongso na kung siguradong ito na nga daw ba ang kanilang magiging base, tinanong niya din naman na kung aabot nga daw ba ang internet sa lugar na ito. Pati si Soyang ay natakot at sinabi na siguradong may multo sa gusali. Habang nagrereklamo ang dalawa sa lugar, si Soyang naman ay napalingon kay Miso. Ayon sa kanya hindi niya kayang tumira sa lugar na ito, ngunit sinabi naman ni Miso na manahimik ang bruhang dalaga. Si Miso ay sinabi na siguradong nagulat din si Suho sa lugar, kaya naman ipinaalam ni Miso na huwag mag-alala ang ating bida dahil uumpisahan na daw nila bukas ang remodeling ng gusali. Si Suho ay sinabi namang gusto niya ang kasalukuyang design ng lugar, kaya naman wala na daw kailangan baguhin pa at handa na daw sila agad na matulog mula rito. Na ikinagulat naman ng kanyang mga kasamahan. Si Soyang ay kinukurot si Suho at sinabi na naman na baliw na daw talaga ito. Si Miso ay bigla namang sumingit sa dalawa at sinabi na kung wala ng problema si Suho sa gusali ay lumipat na sila sa kung gaano kalawak ang gustong maging teritoryo nito. Habang nagtataka si Suho sa dapat gawin, muli namang sinabi ni Miso na si Suho na ang bahala kung hanggang saan ang lupain na kanyang magiging teritoryo. Si Suho ay naghanda ng kanyang skill at biglang nagpakawala ng maraming liwanag na ikinagulat namang makita ng mga nasa paligid. Nagtaka si Miso na kung ano ang mga liwanag na lumalabas, kaya naman sinabi ni Soyang na mga tree spirits ang mga ito. Habang gumagala sa lugar ang mga tree spirits ni Suho, nagtaka naman si Miso na kung ano ang ginagawa ng ating bida. Kaya naman muling sinabi ni Soyang na malamang gumagawa ng teritoryo si Suho. Ang mga tree spirits ni Suho ay nagsimulang magtanim ng mga binhi na mabilis namang tumutubo bilang puno. Habang namamangha sila dahil sa bilis ng mga puno na lumalago, hindi naman nagtagal ng biglang napuno ng puno sa buong paligid. Sinabi din ni Suho na tapos na siyang bakuran ang kanyang teritoryo. Ayon sa kanya may kabuuhan daw na 1 kilometer radius ang lawak nito mula sa bahay. Si Miso ay napangiti na lang din naman at sinabing mula ngayon ay ang area na ito na ang opisyal na magiging teritoryo ng Suho Guild. Ang ating bida ay sinabi din namang napakabait nila Miso para bigyan siya ng ganito dahil tanging pananatili lang naman daw sa bansa ang kanilang gusto. Si Miso ay sinabi naman na huwag mag-alala si Miso sa kanilang ibinigay kay Suho dahil kapamilya naman na daw nito ang bureau na nagustuhan namang marinig ng ating bida. Si Miso ay pinapirma na din ang ating bida ng kanilang kontrata. Ngunit bigla namang sumingit si Soyang at sinabing basahin na muna ni Suho ang mga nakasulat na ikinainis naman ni Miso. Siya ay bigla na lang din sumingit at sinabi na kung saan pipirma si Suho. Hindi nagtagal natapos na ang kanilang pirmahan. Nagkamayan na din sila habang sinasabi ni Suho na tutuparin niya ang kanilang usapan, habang si Miso naman ay sinabi din na patuloy lang magtiwala si Suho sa kanilang gobyerno. Hindi nagtagal umalis na din naman sila Miso, habang ang dalawa naman ay patuloy na nagkukulitan. Si Miso ay napasabi na lang na sakit daw talaga sa ulo si Soyang, nagtaka din ang kanyang kasama dahil masyado daw malawak ang teritoryo para lamang sa iilang mga tao. Si Miso ay sinabi din naman na pwede nila itong gamitin upang magpadala dito ng mga tauhan sa hinaharap. Sinabi niya din gumawa ng listahan ang kanyang kasamahan upang makabuo sila ng pang level 5 dungeon na team, na sinang-ayunan naman ng kanyang kasamahan. Ang eksena ay nalipat sa karagatan kung saan may cargo ship. Mula sa isang sulok may bigla din namang may parating na mga pirata upang pagnakawan ang cargo ship. Ang mga ito ay pinagbabaril ang sasakyan, kaya naman nagsimulang magpanik ang mga nasa barko at nagsimulang magtawag ng backup. Matapos matanggap ang tulong mula sa cargo ship, sinabi naman na darating ang backup sa loob ng 3 oras. Habang umaakyat na ang mga pirata sa barko, ang isang tauhan naman ay agad itong napansin. Matapos nilang patayin ang makina ng barko, sinabi naman ng lalaki na ang kailangan na lang nila ay magtago mula sa mga pirata at hintayin ang mga backup. Ang barko ay bigla na lang nayanig ng malakas na puwersa na ipinagtaka naman ng kapitan. Mula sa labas ay makikita din naman na bigla na lang nagsisiliparan ang mga sasakyan ng mga pirata. Ang kapitan ay bigla na lang din nagulat matapos makita ang dambuhalang galamay ng pusit.
Hindi nagtagal ang buong barko ay nagawa ng makapitan ng dambuhalang nilalang. Ang kapitan ng barko ay bigla na lang din nahulog mula sa dagat. Matapos niyang buksan ang kanyang mga mata, siya naman ay bigla na lang napasigaw dahil sa dambuhalang bunganga ng pating na balak na siyang kainin. Habang lumalangoy ang mga dambuhalang nilalang sa ilalim ng dagat, makikita din naman na napakarami nila na binubuo ng malaking grupo. Makalipas ang ilang oras dumating na ang tinawag na backup kanina, ngunit makalipas nilang magsagawa ng malawakang paghahanap ay hindi na nila makita ang cargo ship. Mula sa ilalim ng karagatan, ang dambuhalang pusit naman ay nagbalak na naman na umatake sa dumating na backup. Ang umaga ay mabilis nang sumapit mula sa teritoryo ni Suho. Mula sa loob ng bahay ang cellphone naman ni Soyang ay nakatanggap ng tawag mula kay Miso. Matapos niyang sagutin ang tawag, si Miso naman ay napansin na kakagising lang nito at sinabi na mukhang nag-enjoy si Soyang. Ang dalaga ay sinabi din naman na kasalukuyan siyang nasa trabaho. Nagtaka si Miso na kung nasaan na si Suho ngayon, ngunit sinabi naman ni Soyang na hindi niya alam. Si Miso ay bigla na lang nainis at sinabing bumangon na ang tamad na si Soyang. Ang dalaga ay bigla na lang siyang pinatayan ng tawag, na mas lalo namang nagpainis kay Miso. Matapos magtimpla ng kape, si Soyang ay nag-umpisa na din namang lumabas mula sa balkonahe. Habang umiinom na mangha din naman siya dahil sa bilis ni Suho na maglagay ng mga puno sa paligid. Ang eksena ay nalipat sa ating bida kung saan may ginagawa siya habang pinagmamasdan ang mga lobo. Habang pinapangalanan niya ang mga lobo, si Soyang naman ay dumating na din at tinanong na kung ano ang ginagawa ng binata. Ayon sa kanya, binibigyan niya ng mga pangalan ang kanyang mga kapamilya, na ipinagtaka naman ni Soyang. Habang inaantok pa, sinabi niya din na dapat ginising siya ni Suho dahil sa trabaho niya daw na bantayan ito. Si Baekgu ay bigla na lang din dumating, kaya naman napansin na din ng dalaga na mabilis lumalaki ang cute na lobo. Tinanong din ni Soyang na kung nasaan sila Dongso. Kaya naman sinabi nito na maaga silang umalis para pumunta sa mga dungsyon. Ang dalaga ay napansin namang napakainit ng panahon, ngunit napakasipag daw nila para magtrabaho. Si Suho ay inalok ang dalaga para maglakad, na kanya namang ipinagtaka. Ang ating bida ay bigla na lang nag-transform at inalok na sumakay si Soyang sa kanya. Matapos makasakay ng dalaga, sinabi naman ni Suho na ipapasyal niya ito, kaya naman sinabi ni Soyang na mukhang gusto nitong magmayabang sa kanya. Ilang sandali pa sila ay nagsimula na din naman na tumakbo sa paligid. Si Soyang ay nagulat sa bilis ni Suho, kaya naman sinabi nitong bagalan lang nito ang takbo. Habang sumusunod ang mga ibang lobo sa kanila, ang tsinelas naman ni Soyang ay bigla na lang nahulog. Mula sa labas ng border ng teritoryo ni Suho, ang mga reporter naman ay nagrereklamo kung gaano kainit ang panahon kasabay pa nito ay wala silang makuha na pwedeng i-report. Ayon sa isang reporter 2 buwan nang hindi lumabas ng teritoryo si Suho. Tinanong din ng lalaki na kung may pumasok na nga daw ba sa loob ng teritoryo nila Suho para magmasid. Ayon sa kasamahan ng lalaki, may maraming security camera sa paligid kaya naman agad pupunta ang mga otoridad para pigilan sila sa pagmamasid. Dahil sa dami ng lobo sa lugar ni Suho, delikado din daw kung susubukan nilang pumasok. Hindi nagtagal biglang may dumating na sasakyan na agad namang napansin ng mga reporter, ngunit wala daw sa loob ang ating bida. Si Junho ay napansin na kahit mainit ang panahon ay nagtatrabaho pa rin ng mabuti ang mga reporter. Habang si Dongso naman ay sinabi na parang kay Suho na ang kanyang YouTube channel dahil sa puro siya na lang daw ang laman ng kanyang content. Siya ay bigla na lang din nagulat na ipinagtaka naman ni Junho. Agad sinabi ni Dongso na wala lang ito, habang iniisip na kung bakit siya nakatanggap ng napakalalaking donasyon mula sa iba't ibang bansa na nagkakahalaga ng 4 billion won. Malamang nanggaling daw ang donasyon sa scouts, kaya naman kailangan niya daw itong sabihin mamaya kay Suho. Hindi nagtagal ang dalawang grupo naman ay nagkita. Habang kumakaway si Soyang, kumaway din naman si Dongso habang tinatawag itong sister-in-law na ipinagtaka naman ni Junho. Si Soyang ay muling nagpa-cute habang naiinis sa sinabi ni Dongso. Siya ay ipinaliwanag din naman na tumitira ang dalaga kasama ang ating bida sa iisang bahay, kaya naman para na daw itong girlfriend ni Suho. Nagtampo din si Dongso dahil hindi man lang daw sila pinapasakay ni Suho sa transformasyon nitong lobo. Dahil sa bumibilis na ang pagtakbo ng ating bida, sila Junho naman ay binalak na makipagkarera kanila Suho. Habang nagkakarera ang dalawa, ang dalaga naman ay biglang nakaramdam ng kakaiba. Si Soyang ay tinawag si Suho, kaya naman mukhang naramdaman din daw ni Soyang ang kanyang naramdaman na kanya namang sinang-ayunan. Gamit ang skill ni Soyang nalaman niya namang 200 meters ang nakita niyang dimensional crack. Mula sa nakaraan habang binibisita ni Suho ang dalaga, tinanong naman ito na kung saang planeta nanggaling ang ating bida. Sinabi ni Suho na Animal Kingdom ang pinanggalingan niya. Kaya naman tinanong ni Soyang na kung puro hayop nga lang daw ba ang nandito, na sinang-ayunan naman ni Suho at sinabing nasa mga 700 ang dimensional energy ng mga nilalang sa planetang pinanggalingan niya.
Si Soyang ay nagulat sa narinig dahil sa taas ng dimensional energy na ito. Habang ipinapaliwanag ni Suho kung gaano kapanganib sa lugar, ang dalaga naman ay iniisip na magiging delikado para sa kanila kung makakalabas ang mga nilalang mula sa kabilang mundo. Dahil sa 700 na dimensional energy ng mga ito, kapantay na daw ito ng mga S-rank pataas na mga awakener. Tinanong ni Miso na kung magiging palakaibigan nga daw ba ang nilalang na nanggaling sa mundo ni Suho. Kaya naman sinabi ni Isu na huwag mag-alala ang dalaga dahil sa isa naman daw hari si Park Suho sa mundong ito. Ang eksena ay nalipat sa dalawa kung saan nagulat si Soyang matapos malaman na hindi kayang utusan ni Suho ang mga nilalang sa mundo nito. Nagtaka din siya dahil sinabi daw nito sa kanya na hari ito sa kabilang mundo. Ang ating bida ay sinabi naman na napakahina ngayon ng kanyang kasalukuyang lakas, kaya naman siguradong kapag nakita siya ng mga nilalang sa kabilang mundo ay siguradong pagtatangkaan siya ng mga ito para patayin at hindi kikilalanin bilang hari. Si Soyang ay nainis din naman matapos itong malaman. Ang dalaga ay sinabi din naman na kailangan nilang tumakbo ng mabilis upang makalayo sa syudad dahil sa nangangambang paglabas ng portal sa kabilang mundo. Habang papunta sila Suho sa kung saan, sila Dongso naman ay sumusunod din naman sa kanila. Mula sa hindi kalayuan, ang portal naman ay nag-umpisa na ding mabuo. Si Miso ay nakatanggap na din ng tawag mula kay Soyang habang sinasabi na tuluyan ng namumuo ang portal, na ikinagulat naman ni Miso na marinig. Sinabi na din ni Soyang na ipadala na nito ang waiting units nila para sa ganitong sitwasyon. Hindi nagtagal ang mga sasakyan naman ng militar ay nagsimulang dumating at nakahanda na din para sa anumang lalabas na halimaw sa portal. Si Suho ay naramdaman na isang ordinaryong portal lang ang lumabas at sinabing hindi ito ang planeta na kanyang pinanggalingan. Si Soyang ay nagtaka din naman na kung paano ito nalaman ni Suho nang hindi gumagamit ng anumang teknolohiya. Ang ating bida ay sinabi din naman na kakaiba ang pakiramdam nito mula sa kanyang pinanggalingang planeta. Sinabi ni Soyang na teleportation portal ang pinanggalingan noon ni Suho kaya naman medyo kakaiba daw ang pakiramdam nito. Ang dalaga ay muling naalala ang nakaraan dahil sa ang akala niya lang daw noon ay nagloloko ang kanyang device na hawak dahil sa lakas ng puwersa na inilalabas ng portal. Siya ay napagtanto din na tama ang hinala ni Suho dahil mukhang isa lang daw itong normal na portal. Ang mga reporter ay nakita na din naman ang dimensional crack mula sa kanilang kinaroroonan. Sila ay napansin na din ang detection team na papasok sa loob ng teritoryo ni Suho. May mga helicopter na din ang dumating sa lugar. Kaya namang napagtanto ng isang reporter na mukhang may bagong planeta daw talagang lumitaw. Habang nasa harap sila ng portal, nagtataka naman si Soyang na kung Dongshon portal nga lang daw ba talaga ito. Napatingin din siya sa ating bida at iniisip na kung mas magaling na daw ba ang detection nito kesa sa kanya na may pinakamagaling na detection skill sa buong bansa. Hindi nagtagal dumating na din sila Dongso at tinanong na kung bagong planeta na nga daw ba ito. Ang detection team ay bigla na lang din dumating sa lugar, mabilis na din silang naghanda para ihanda ang kanilang measuring device. Si Suho ay nagtaka sa mga gamit na dala ng grupo, kaya naman sinabi ng isang lalaki na device ito para masukat nila kung ano ang level ng isang Dongshon. Habang sila ay naghihintay sa lalabas na level ng Dongshon, nagulat naman si Soyang matapos makita ang mga numero sa screen. Ayon sa lalaki isa daw itong level 4 Dongshon na isang mababang uri. Si Soyang ay nadismaya, habang si Suho naman ay sinabing tamang-tama lang daw ang level ng Dongshon na ito para sa kanya. Si Miso ay nadismaya din matapos malaman na level 4 na Dongshon lang ang portal. Si Soyang ay nag-umpisa ng maghanda at isinuot ang kanyang special suit. Sinabi din daw ni Suho na hindi ito ang mundong pinanggalingan niya, kaya naman papasok na muna daw sila upang tignan ang loob nito. Hindi nagtagal nalaman na din ni Isu na isang level 4 Dongshon lang ang portal, na kanya naman na hindi nagustuhang marinig. Si Miso ay sinabing hindi pa sila sigurado tungkol sa mga nangyayari, kaya naman papasukin na daw nila Suho ang lugar. Ipapasama niya din daw ang isa sa mga member ng detection team na may skill na video memory upang i-record ang mga pangyayari sa loob. Si Isu ay patuloy na inis dahil sa laki na daw ng pera na kanilang nagastos para lamang sa isang level 4 Dongshon. Si Miso ay muling sinabi na hindi pa ito sigurado dahil malinaw naman na hindi lamang daw pang level 4 Dongshon returner ang kakayahan ng ating bida. Patuloy na inis si Isu dahil sa napakarami daw nang nag-invest sa kanila para kay Suho. Habang patuloy nagtatalo ang dalawa, sinabi naman ni Isu na kailangan gumawa ni Miso ng paraan upang makuha nila pabalik ang mga investment. Sila Soyang ay nalaman na 50 days pa bago magkaroon ng Dongshon break sa portal, kaya naman pabalikin na daw ni Miso ang mga militar. Si Minsung ay napatingin kay Suho na kanya namang ipinagtaka. Ayon sa kanya simula ngayon ay kailangan na nilang mag-clear ng level 4 Dongshon ng ilang beses sa isang araw, kaya naman tinanong niya na kung hindi nga daw ba mahihirapan ang grupo ni Suho, na kanya namang sinang-ayunan dahil magiging madali lang daw ito para sa kanila.
Si Suho ay namangha din sa kanilang device at tinanong na kung magkano nga daw ba ang isa nito. Ayon kay Minsung lahat daw ng guild ay meron nito, nagkakahalaga din daw ito ng 3 billion won. Ang ating bida ay namahalan sa device. Ngunit sinabi naman ni Minsung na nakatanggap siya ng utos kanina para iregalo ang device na ito sa ating bida, kaya naman pinapirmahan niya na din si Suho sa kontrata. Ang ating bida ay nagtaka din naman na kung bakit napakaraming bagay ang ibinibigay nila sa kanya. Si Minsung ay napangiti at sinabi na kahit hindi daw ito nanggaling sa bagong planeta, ay hindi nila ito itatrato ng normal. Napag-alaman niya din daw na nagawa ni Suho na makuha ang atensyon ng ibang bansa, kaya naman malaki daw ang halaga nito. Habang tahimik lang na nakikinig si Suho, sinabi din naman ni Minsung na laging isipin ni Suho na laging kasangga ni Suho ang bureau dahil pamilya daw ang turing nila sa kanya. Habang patuloy na binobola ang ating bida, siya naman ay sinabing wala siyang natanggap na mga mensahe mula sa ibang bansa. Si Dongso ay biglang sumingit at sinabing kailangan niyang makausap si Suho tungkol sa bagay na kanilang pinag-uusapan. Ayon kay Dongso matindi daw ang kompetisyon para makuha ng ibang bansa ang ating bida, dahil sa hindi gumagamit ng internet si Suho, siya daw ang nakakatanggap ng mga donasyon mula sa ibang bansa. Tinanong ng ating bida na kung magkano ang lahat ng donasyon, kaya naman sinabi ni Dongso na nasa 5 billion won na ang donasyon na pera. Si Suho ay seryosong kumapit kay Dongso. Ayon sa kanya, kahit gaano pa kalaki ang pera na dumating dapat hindi maging alipin si Dongso ng pera. Kapag mas nabuhay pa daw ng mas matagal pa si Dongso, siguradong matututunan din daw nito na mas mahalaga ang magkaroon ng kaibigan na makakausap kesa magkaroon ng 5 billion won. Si Dongso ay sinabi din naman na tatandaan niya ang mga sinabi ng kanyang boss. Sinabi na din ni Suho na tumanggi siya sa mga alok ng ibang bansa at huwag na ulit silang pansinin na ikinatuwa naman ni Dongso. Pinaghanda niya na din sila Dongso dahil papasok na daw sila sa loob ng portal na sinang-ayunan naman ni Dongso. Ayon kay Dongso kukuha siya ng kaunti sa donasyon at ilalagay na ang ibang pera sa bangko ng kanilang guild. Na sinang-ayunan naman ni Suho at sinabing bahala na si Dongso sa kung anong gagawin nito sa pera. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida, si Dongso naman ay iniisip na yayaman siya ng sobra kapag mananatili lamang siya sa tabi ni Suho. Habang paalis para magbihis, siya naman ay masaya dahil sa kumita daw siya ng 4 billion won sa isang araw lang. Ilang sandali pa, ang grupo ng ating bida ay nakahanda na para pumasok sa portal. Si Minsung ay sinabi din naman na maghintay na muna sila ng kaunti dahil sa parating na daw ang combat team ng bureau para makasama sa loob ng portal. Ang ating bida ay agad din namang tumanggi dahil ayon sa kontrata kailangan niya lang daw magdala ng 2 tao para bantayan ang kanyang mga ginagawa sa loob ng portal. Sinabi niya din na hindi sila pwedeng makialam sa gagawin nilang paghunting ng mga halimaw. Si Soyang ay agad namang naintindihan ang ating bida at sinabing magpatuloy na sila sa loob. Si Minsung ay nag-alala sa kanilang kaligtasan dahil sa kaunting bilang nila para pumasok sa isang level 4 na dungeon. Si Soyang ay sinabi din naman na sumunod lang ito at i-record ang lahat na sinang-ayunan naman ni Minsung. Si Baekgu ay bigla din namang sumulpot, kaya naman pinayagan ito ni Suho na sumama upang makapagpa-level up din daw ito ng kaunti. Ilang sandali pa sinabi na ni Suho na pumasok na sila. Hindi nagtagal sila din naman ay nakapasok na sa loob ng dungeon. Si Soyang ay tinanong na din na kung ito na nga daw ba ang pinanggalingan noon ni Suho, ngunit sinabi naman nitong hindi pa siya sigurado. Habang ginagamit ni Soyang ang kanyang skill, ang ating bida naman ay sinabi na parang pamilyar ang lugar na ito sa kanya. Si Minsung ay patuloy din nag-aalala para sa kanilang kaligtasan, kaya naman nirekomenda niyang mas mag-ingat sila. Si Dongso ay sinabing nasa harap nila si Suho, kaya naman sumunod na lang daw si Minsung. Si Soyang ay biglang pinahinto ang grupo na kanila namang ikinaalerto. Ayon kay Soyang may 3 halimaw daw ang nasa kanilang harapan, kaya naman agad naghanda si Dongso. Habang patuloy kinakabahan si Minsung, si Dongso naman ay nag-umpisa ng mairita sa kakareklamo nito. Mula sa isang sulok, si Junho ay nag-umpisa na naman na maging tila baliw at nagsimulang pumunta sa mga halimaw. Si Minsung ay nagulat at nagtaka na kung bakit biglang naging kakaiba ang ikinikilos ni Junho. Habang siya ay tuloy-tuloy lang sa paglalakad, si Suho naman ay pinigilan ito at pinatulog na ikinagulat na naman ni Minsung. Si Suho ay inutusan din si Dongso para gisingin ito at bigyan ng gamot na pampakalma. Habang nagtataka si Minsung sa ikinikilos ni Junho, sinabi naman ni Soyang na nagbabago ang ugali nito sa tuwing nakakahawak ng patalim. Habang pinapainom ni Dongso ng pampakalma si Junho, ang ating bida naman ay sinabing umatras na muna ang kanyang mga kasama. Matapos makita ang mga halimaw, agad naman napansin ni Dongso na mga lizardman ang mga ito. Si Soyang ay sinabi din naman na gumawa sila ng zone defense. Ang ating bida ay mabilis na kumilos at agad kinaharap ang 3 halimaw. Ang una ay mabilis niyang hiniwa sa ulo,
Ang pangalawa ay hiniwa niya sa katawan, habang ang huling halimaw naman ay pinagtutusok niya sa katawan at sinaksak sa ulo. Sa mabilis na oras nagawang mapabagsak ni Suho ang tatlong kalaban, habang si Minsung naman ay hindi makapaniwala sa pambihirang bilis ng ating bida. Si Suho ay inutusan na din ang kanyang mga kasama upang kunin ang mga blood crystal, kaya naman agad na din silang kumilos at pinagtataga ang mga lizardman na namatay. Si Minsung ay patuloy na tataranta dahil sa ikinikilos ni Junho, ngunit sinabi naman ni Soyang na sumunod lang ito sa kanila. Si Suho ay sinabing kukuha sila ng mga kalaban, kaya naman maging alerto sila na kanila namang sinang-ayunan. Si Minsung ay iniisip na nasa C-rank ang mga halimaw na lizardman, kaya naman hindi daw kakayanin ng mga kasama ni Suho ang mga kalabang ito. Si Suho ay tinawag si Baekgu, inutusan niya din ito para kumuha ng mga halimaw at dalhin sa kanila, na agad namang sinang-ayunan ni Baekgu. Habang si Minsung ay patuloy nagtataka at nabugulat sa mga nangyayari. Habang palayo na ang batang lobo, sinabi naman ni Minsung na animal abuse na ang ginagawa ni Suho. Si Minsung ay tinanong si Soyang na kung magiging ayos nga lang daw ba sila. Kaya naman sinabi nitong sumunod na lang ang lalaki. Matapos marinig ang mga palapit na kalaban, sila Dongso naman ay agad na ding naghanda para sa parating na laban. Matapos makita ang reaksyon ni Junho, si Minsung naman ay patuloy na kinakabahan at napapatanong na kung ano nga daw bang mali sa taong ito. Dahil sa pangunguna ni Junho, sinabi naman ni Dongso na uminom ulit ito ng pampakalma. Siya ay nagsimula ng tumakbo, kaya naman sinabi ni Suho na alalayan ito ni Dongso na kanya namang sinang-ayunan. Habang pabalik na si Baekgu, si Junho naman ay biglang ibinato ang kanyang patalim. Ang cute na lobo ay muntikan ng matamaan ng sibat, habang ang halimaw naman ay nagawang matamaan ni Junho. Matapos mapatay ang isang kalaban, siya naman ay sumugod na din para tapusin ang isa pang halimaw. Gamit ang bilis na meron si Junho, siya naman ay pinaghihiwa ang lizardman sa maraming beses. Pati si Baekgu ay sumali na din upang makapag-level up sa pagtalo ng mga halimaw. Si Minsung ay binalaan si Junho sa palapit na halimaw sa kanya, ngunit ito naman ay biglang natamaan ng kakaibang enerhiya. Nakagagawa ng walang iba kundi ni Dongso. Habang patuloy siyang tumitira, nagawa niya namang mapahinto sa paggalaw ang halimaw. Si Junho ay bumuelo na din naman at mabilis na hiniwa sa tatlo ang halimaw. Habang patuloy na nakangiti na parang baliw si Junho, si Dongso naman ay masaya matapos niyang maabot ang pagiging level 9. Si Minsung ay nagulat sa ipinakita ng dalawa at tinanong na kung level 4 nga daw ba talaga ang Dongchon na ito, na sinang-ayunan naman ni Soyang. Dahil sa ipinapakita ng grupo ni Suho, patuloy namang naging madaldal si Minsung. Kaya naman sinabi ni Soyang na tumahimik na ito sa kakadaldal at mag-record na lamang, na sinang-ayunan naman ni Minsung. Si Suho ay naalerto, habang ang mga halimaw naman ay biglang sumulpot sa kanya. Siya ay hindi man lang kinabahan at kalmado lang na inilabas ang kanyang espada. Sila Miso ay dumating na din sa lugar, ngunit bigla naman silang hinarangan ng mga reporter. Si Miso ay binantaan ang reporter at sinabing padaanin sila nito, ngunit ang lalaki naman ay napatawa lang. Ayon sa kanya aalis na daw sila kung sasagutin nito ang isang bagay. Ayon sa lalaki nakita niyang pumasok kanina ang grupo ni Kapitan Sungmin na ipinagtaka naman ni Miso na kung ano ang gusto nitong sabihin. Dahil sa level ng grupo ni Kapitan Sungmin tinanong naman ni Taeshik na kung level 4 na daw ba ang Dongchon na lumabas. Dahil sa pagiging tahimik ni Miso, si Taeshik naman ay agad nang nalaman ang sagot sa kanyang tanong na tila silent means yes. Si Taeshik ay sinabihan na ang kanyang mga kasama na padaanin na sila Miso. Habang si Taeshik naman ay nagpasalamat na din sa sagot ni Miso sa kanya. Siya ay nadismaya na lang din at sinabing isang level 4 Dongchon returner lang daw pala ang ating bida. Ang kasamahan ni Miso ay tinanong na kung ayos nga lang daw ba na sinabi nito ang impormasyon tungkol kay Suho. Ngunit ang dalaga naman ay sinabing wala na siyang pakialam dahil sa ngayon kailangan daw nilang masecure si Suho. Ayon sa kanya kung malalaman ng iba na isang Dongchon returner lang si Suho siguradong hindi na daw maghahabol ang ibang bansa sa kanya. Ang kasama niya naman ay sinabi na siguradong maiinis na naman daw ang direktor sa naging desisyon nito. Mula sa labas ng portal, ang grupo ni Kapitan Sungmin ay nakahanda na para pumasok sa portal. Tinanong niya din ang kanyang mga kasama na kung handa na nga daw ba sila na kanila namang sinang-ayunan. Matapos sabihin na pumasok na sila at ubusin ang mga halimaw sa loob ng Dongchon, ang isang lalaki ay dumating at napag-utusan para pigilan ang grupo na makapasok, na ipinagtaka naman ni Kapitan Sungmin. Ilang sandali pa, si Miso ay dumating na sa lugar at agad kinamusta si Kapitan Sungmin. Siya ay nagtaka na kung ano ang nangyayari, kaya naman sinabi ni Miso na hindi sila pwedeng pumasok sa portal, na ipinagtaka naman ni Sungmin na kung bakit. Ayon sa dalaga hanggat hindi pumapayag si Suho na makipagtulungan ay hindi sila pwedeng makialam. Si Sungmin ay sinabi naman na nandito na sila kaya naman bakit hindi daw sila pwedeng pumasok,
Si Miso ay sinabing may nangyaring hindi inaasahan, kaya naman hindi daw sila pwede pumasok. Habang patuloy nagpapaliwanag si Miso sa kapitan, ito naman ay sinabing napakakomplikado ng mga sinasabi ni Miso. Matapos alukin ni Miso na mag-usap sila ng kapitan sa ibang lugar. Ang eksena naman ay nalipat kay Direktor Isu. Siya ay tinatawagan ng iba't ibang investor, kaya naman problemado siyang nagpapaliwanag sa kanila tungkol sa kumalat na balitang isang dungeon returner lang ang ating bida. Siya ay sumabog na din sa galit at nagtataka na kung nasaan na nga daw ba si Miso. Ang eksena ay nalipat kay Dr. Jungkook kung saan abala siyang tinitignan ang bagong balita tungkol sa ating bida sa pagiging level 4 dungeon returner daw nito. Nagtaka din siya na kung ano na naman nga daw ba ang nangyayari kay Suho. Bigla din siyang natigilan matapos maalala ang sinabi noon ni Suho. Ayon sa ating bida, bago niya matuklasan ang mga higanteng prutas, ay nanatili muna siya sa tabing dagat kung saan may napakarami daw isda na pwede niyang mahuli at makain. Siya ay bigla na lang din nagulat matapos niyang mapagtanto na may mga dambuhalang nilalang din daw pala sa lugar na ito. Ang doktor ay napatawa na lang dahil siguradong mali na naman daw ang nasa balita. Ayon sa kanya, imposibleng magkaroon daw ng isang dagat sa isang level 4 na dungeon. Iniisip niya din na kung sumabog nga daw ba ang planeta at naging dungeon na lang. Naalala niya din ang kondisyon na hiningi niya noon kay Suho, dahil matapos daw nitong mahanap ang kanyang kapatid ay dapat daw itong bumalik sa kanya at ikwento pa ang ibang istorya mula sa kanyang pinanggalingan. Nadismaya din ang doktor dahil mukhang nakalimutan na daw ni Suho ang kanilang kasunduan. Mula sa ating bida siya ay patuloy na tinatapos ang kalaban sa paligid, na ikinagulat naman ni Minsung dahil madali lang daw pinatay ni Suho ang mga kalaban na nag-ambush sa kanya. Matapos niya silang utusan para kunin ang mga blood crystal, sila naman ay nagpatuloy na naman sa kanilang paglalakbay sa paligid. Sila Suyang ay namangha dahil sa ganda ng lugar, lalo na daw ang mga nagliliwanag na bato sa paligid. Si Suho ay sinabi din naman na ito ang unang beses niyang makapasok sa portal na ito, ngunit parang pamilyar daw sa kanya ang lugar. Ilang sandali pa sila Dongso ay nakakita ng mga nakasulat sa bato na nakasulat mula sa kanilang lengguwahe, na agad din namang napansin ni Suho. Si Soyang ay tinanong si Dongso na kung nagpa-prank na naman nga daw ba si Dongso, na kanya namang itinanggi. Tinanong ng dalaga na kung nare-record nga daw ba ito ni Minsung, na kanya namang sinang-ayunan. Habang nagtataka ang dalaga na kung bakit may Korean na lengguwahe na nasa bato, siya naman ay napansin si Suho na may pinupuntahan sa isang sulok, kaya naman tinawag niya na din ang iba para magpatuloy. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang isang kuweba, nagtaka naman sila Soyang na kung bakit may kuweba sa lugar na ito. Gamit ang mga pampailaw ni Suho, sila Dongso naman ay nagulat sa kanilang nakita dahil ang kuweba ay mayroong napakaraming nakasulat. Habang namamangha at nagtataka ang tatlo, napatanong din naman sila na kung may Korean nga daw bang tumira sa lugar na ito. Si Dongso ay nagsimulang basahin ang mga nakasulat, ganon na din si Minsung. Bigla na lang din nanlaki ang kanilang mata matapos makita ang nakasulat na gusto nitong makabembang ng maraming babae. Habang nagtataka si Minsung na kung anong klaseng tao ang tumira sa lugar na ito, si Dongso naman ay natuwa itong mabasa. Habang patuloy silang nagbabasa, sila naman ay napapatawa na lang sa kanilang mga nababasa. Si Dongso ay nakita din ang pangalan ni Junho na nakasulat na kanya namang ipinagtaka. Si Junho ay nakita na din naman ang pangalan ni Suho na sinasabing siya ang taong nakatira sa lugar na ito. Ang dalawa ay biglang natahimik matapos mapagtantong si Suho ang taong tumira sa kuwebang ito. Si Soyang ay napalingon na lang din sa ating bida, habang ang dalawa naman ay patuloy na tumingin sa mga nakasulat. Tinanong ni Soyang na kung si Suho nga daw ba talaga ang taong tumira dito. Ang ating bida ay nanlalaki din naman ang kanyang mga mata, habang pinagmamasdan ang kanyang mga isinulat. Bigla niya ding naalala si Kuro, na isang leader ng teritoryo sa lugar. Habang tinatanong ni Soyang na kung ayos nga lang daw ba si Suho, ito naman ay patuloy na tutulala sa mga nakasulat. Naalala niya din ang digmaan na nangyari laban sa hukbo ng mga gorilya dahil sigurado na daw na isa sa kanila ang mamamatay sa araw na yon. Habang paunti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala mula sa lugar, si Dongso ay nakita din naman ang mga patalim na ginawa noon ni Suho. Ang ating bida ay bigla na lang din lumabas ng kuweba, na kanila namang ipinagtaka na kung saan ito pupunta. Si Soyang ay agad sumunod kay Suho. Habang ang dalawa naman ay nagsisihan dahil sa ginawa daw nilang katatawanan si Suho kaya ito biglang umalis. Dahil sa mabilis na pagtakbo ni Suho, siya naman ay nakarating na din sa tuktok ng bundok. Nagulat na lang din siya sa kanyang nakita at nagtaka na kung ano nga daw ba ang nangyari sa lugar na ito. Ilang sandali pa, si Soyang ay nagawa na din namang makasunod. Tinanong niya din na kung dito nga daw ba ang pinanggalingan ni Suho. Ang ating bida ay sinabing ito ang lugar na kanyang pinanggalingan, ngunit may malaki daw itong pagkakaiba na ipinagtaka naman ng dalaga.
Mula sa direksyon na ito dapat may mataas daw na bundok na nababalutan ng snow, habang sa direksyon na ito naman daw ay dapat may matataas na mga puno, mula sa kabila naman ay dapat may malawak daw na karagatan, na ikinagulat namang marinig ni Soyang. Ayon kay Suho pinangalanan niya itong Roaring Sea kung saan hindi dapat puntahan. Si Soyang ay napapaisip din naman na kung posibleng magkaroon nga daw ba ng dagat sa loob ng Level 4 na dungeon. Tinanong ng dalaga ang tungkol sa mga nakasulat, kaya naman sinabi ni Suho na siya mismo ang nagsulat ng mga ito. Ayon sa kanya ginagawa niya daw ito upang hindi niya makalimutan ang kabilang mundo. Noong una palagi daw siyang nandito upang magtago sa mga mapapanganib na mga halimaw. Noong nakalipat na daw siya ng teritoryo ay bumabalik pa din siya dito paminsan-minsan para magsulat ng kung ano. Tinanong ni Soyang na kung matagal na nga daw bang may mga lizardman sa lugar na ito, kaya naman sinabi ni Suho na wala ang mga ito noon. Tinanong ng dalaga na kung nasaan na ang mga kaibigang hayop ni Suho. Habang inaalala niya ang nakaraan, siya naman ay sinabing teritoryo ito ng mga leopards. Hindi din daw mahihina ang mga ito para mapaalis lamang ng mga lizardman. Si Soyang ay itinuro din naman ang hamog mula sa malayo at sinabing ito na daw ang dulo ng dungsyon. Ipinaliwanag niya din na hindi sila pwedeng makapunta o makalagpas sa lugar na ito, na ikinagulat naman ni Suho. Dahil sa mga ingay na palapit sa kanila napansin naman nilang pasugod na ang mga lizardman sa kanila. Dahil sa dami ng mga papuntang kalaban, sinabi naman ni Soyang na isa itong ambush. Sila Dongso ay umakyat na din para pumunta sa tabi nila Suho, dahil kung hindi daw sila didikit sa kanila siguradong mamamatay lang sila ng mabilis. Ang dalaga ay nakitang mahigit 100 ang bilang ng grupo, nagtaka din siya na kung bakit napakaraming sumusugod sa kanilang kalaban. Mula sa isang sulok nakita nila ang isang malaking butiki, at napagtantong ito ang boss ng grupo. Si Suho ay napansin ang bungo sa ulo ng halimaw at napagtantong bungo ito ng isang leopard. Si Suho ay sinabi din sa kanila na manatili lang sila dito, na ipinagtaka naman ni Soyang. Ang ating bida ay bigla na lang tumalon, na ikinagulat naman ng dalaga at tinanong na kung anong ginagawa nito. Ang eksena ay nalipat kay Suika kung saan pinapakain niya ang isang kalapati. Ito ay bigla na lang din nagliwanag, na ikinagulat naman ng matanda. Si Soyang ay bigla ding nagulat, matapos makita na nagkaroon ng pakpak si Suho. Ang Lizard King ay bumato ng sibat, na madali lang naman naiwasan ni Suho. Matapos niyang makarating sa harapan ng halimaw, si Beku naman ay bigla ding nagliwanag, kaya naman nagbagong anyo na naman si Suho matapos ang pag-fusion. Matapos niyang atakehin ang Lizard King, sila naman ay tuluyan ng nahulog mula sa mataas na bangin. Dahil sa napakalakas na pagbagsak, si Soyang naman ay napasabi na naman na baliw daw talaga si Suho. Matapos makita ang pagtalon ng ating bida, ang mga bagong dating naman ay nagtaka na kung bakit tumalon si Suho. Si Soyang ay sinabi naman na huwag silang mag-alala dahil hindi pa naman daw patay si Suho. Habang patuloy na nakakalapit ang mga halimaw, sinabi naman ng dalaga na maghanda sila sa parating na laban. Sila Junho ay nagpulot na ng malalaking bato upang gamitin itong pambato, habang si Dongso naman ay pinagpapana na ang mga kalaban. Ang ating bida ay nagawang maibagsak ng malakas ang Lizard King. Pinagsusuntok niya din ito ng maraming beses at biglang sinakal sa leeg nito. Siya ay tinanggal na din ang bungo ng leopard sa ulo ng halimaw at tinanong na kung nasaan na nga daw ba ang mga leopard sa lugar na ito. Habang tila nagsasalita ang Lizard King, si Suho naman ay biglang nagalit at mukhang naintindihan ang sinasabi nito. Matapos magkaroon ng matinding puwersa sa lugar, si Suho naman ay biglang tumalon ng malakas kasama ang kalaban. Habang patuloy pinagbabato nila Junho ang mga lizardman upang pigilan itong makaakyat, si Dongso naman ay patuloy tinadtad ang mga kalaban. Si Minsung ay tinanong na kung hindi nga daw ba gumagamit ng malaking dimensional energy ang paggamit ng long-range attack. Ayon kay Dongso nakadepende ito sa lakas ng mga pag-atake na kanyang papakawalan. Ngunit dahil sa malalakas ang kanilang kalaban, hindi daw ito masyadong epektibo sa kanila. Ang mga lizardman ay patuloy pang nakakalapit, kaya naman sinabi ni Soyang na maging mas alerto pa sila sa mga kalaban. Si Junho ay inilabas na din ang kanyang patalim, kaya naman bigla na naman siyang naging tila baliw. Si Dongso ay gumamit na din ng mga bato habang sinasabi na kailangan nilang pigilan si Junho dahil baka bigla daw itong tumalon. Si Minsung ay biglang may napansin at ito ay ang ating bida at ang kalaban nito. Habang nagugulat sila Soyang sa kanilang nakita, si Suho naman ay bumuelo at mukhang balak ibato ang Lizard King. Mula sa bundok na kinaroroonan nila Soyang ang mga lizardman ay malapit na din silang maabot. Ang ating bida ay bigla na lang ibinato ang Lizard King papunta sa grupo ng kalaban. Ito ay napansin ni Minsung kaya naman sinabi niyang tumakbo na sila at maghanap ng matataguan. Dahil sa matinding impact na nangyari, sila Soyang naman ay bigla ding tumilapon, ganon na din ang mga kalaban. Habang nawawasak ang bundok, si Soyang ay makikita din namang nakasurvive sa nangyari. Agad na din siyang kumilos para hanapin ang iba niyang kasama.
Si Minsung ay sinabing ayos lang siya, habang si Dongso naman ay sinabing muntik na siyang namatay. Si Junho ay tila nawalan ng malay, kaya naman ginigising ito ni Baekgyu. Ang ating bida ay nakita na din ang lagusan at tinawag na ang kanyang grupo. Ilang sandali pa, sila ay bigla namang nabuhayan at handa nang umuwi. Mula sa labas ng portal sila Miso ay naghihintay, hindi nagtagal nakalabas na din naman sila Suho, na ikinatuwa naman ni Miso na makita silang ligtas. Habang pinagmamasdan ni Sungmin ang ating bida, siya naman ay sinabi na mukhang mahina lang daw pala si Suho. Si Miso ay tinawag ang ating bida, ngunit ito naman ay hindi siya pinansin. Matapos maging ibon ni Suho, ito naman ay bigla na lang lumipad palayo, na ikinamangha naman ni Sungmin na makita na nagiging kalapati daw pala ang binata. Sinabi niya din na malamang masarap ito kapag ginawa niya itong adobong kalapati. Pati si Miso ay nagtaka dahil sinabi daw noon ni Soyang na isa itong aso. Tinanong ni Miso na kung ano nga daw ba ang nangyari sa loob ng dungsyon, ngunit si Soyang naman ay sinabing umalis na lang si Miso. Tinanong niya din na kung kamusta ang recording, kaya naman inutusan ni Soyang si Minsung upang sumama kay Miso para makuha ang video recording. Si Miso ay sinabi din naman na kailangan din itong sumama sa kanila. Na kanya namang ipinagtaka kung bakit siya sasama. Ayon kay Miso, tapos na ang misyon ni Soyang na pagbantay kay Suho, may bagong misyon na din daw ito, na kanya namang ipinagtaka na kung saan na naman siya mapupunta. Si Miso ay sinabi naman na kailangan nitong bumak-up sa Daegu dahil sa seryoso daw ang panganib na mayroon ngayon sa lugar, na ikinagulat namang marinig ni Soyang. Si Minsung ay sinabi na may 4 na tao na maiiwan dito upang bantayan ang equipment, na agad namang naintindihan ni Junho. Habang nagpapaalam na ang isa't isa, si Minsung naman ay napaisip na kung ano nga daw ba talaga ang totoong personalidad ni Junho. Si Miso ay sinabing kailangan na nilang bumalik sa headquarters, na ikinainis naman ni Sungmin dahil inakala niya daw na nandito sila para suportahan ang ating bida. Si Miso ay sinabi din naman na naghihintay na ang direktor, kaya naman kailangan na daw nilang umalis. Habang nagtataka ang kapitan na kung bakit hindi sila kinausap ni Suho, sila Junho naman ay naririnig ang mga pamamaliit nito sa grupo ng ating bida. Si Dongso ay nainis, ngunit sinabi naman ni Junho na hayaan na lang nila ito. Habang pabalik na ang grupo nila Miso, ang direktor naman ay nakausap na din ito at tinanong na kung nasaan na ang dalaga. Sinisi niya din si Miso dahil sa pagsabi nito sa press tungkol sa nangyayari. Ang dalaga ay sinabi din naman na mamaya na lang sila mag-usap kapag nakapagkita na sila. Ilang sandali pa mula sa Awakener Bureau, si Minsung ay ipinaliwanag na din naman ang mga nangyari sa loob ng dungsyon, na pag-alaman din nila na mukhang kaya daw makipag-fusion ni Suho sa mga hayop. Hindi nagtagal tapos nang mag-report si Minsung sa mga nangyari. Si Sungmin ay bigla din namang nakaramdam ng kaba matapos niyang makita ang ginawa ni Suho sa kalabang Lizard King. Tinanong din ni Isu na kung B-rank na daw ba ang halimaw na ito, ngunit si Minsung naman ay sinabing A-rank ang halimaw na ito at tinalo niya lamang ito ng napakadali. Ang direktor ay napagtanto din naman na malamang S-rank daw si Suho o mas mataas pa. Si Soyang ay sinabi din naman na malamang maging triple S-rank pa ang ating bida depende sa hayop na kanyang pipiliin para maka-fusion. Sinabi niya din na mukhang walang limitasyon ang skill ni Suho dahil kakaiba daw ang nangyayari sa ating bida sa tuwing nagle-level up ito. Si Sungmin ay nagtaka din naman na kung ganon nga daw ba lahat ng mga irregular, ngunit sinabi naman ni Soyang na hindi niya alam. Dahil sa lakas ng ating bida, nagtaka din naman si Isu na kung gaano nga daw ba kaya ito kalakas bago pa ito maging returner. Sinabi din ni Isu na dahil sa nangyari malamang isang level 4 Dongjun returner daw talaga si Suho, ngunit ang dalaga naman ay sinabing hindi pa sila sigurado sa bagay na ito. Ang direktor ay sinabing hindi na importante kung saan nanggaling si Suho sa ngayon, dahil siguradong nasa loob daw ng Dongjun ang sekreto ng lakas na meron si Suho, na sinang-ayunan din naman ni Miso. Nagtaka din si Isu na kung bakit nililimitahan ni Suho ang pagpasok nila sa loob ng dungsyon, kaya naman sinabi ni Sungmin na malamang ayaw nitong malaman nila ang sekreto sa kapangyarihan ng ating bida. Habang sinasabi ni Soyang na hindi ganong klaseng tao si Suho, bigla namang sinabi ni Miso na mukhang kailangan pa nilang mas kumbinsihin pa si Suho upang malaman ang sekreto nito. Napatanong din naman ang direktor na kung ano pa nga daw ba ang gusto ng ating bida dahil naibigay naman na daw nila ang mga gusto nito. Habang patuloy nagsasagawa ng plano ang grupo, si Soyang naman ay bigla na lang umalis dahil hindi niya na matiis ang pinagsasabi nila sa ating bida. Si Sungmin ay sinabi na kailangan niya lang ng 80 na C-ranks pataas upang pumasok sa dungsyon at hanapin ang pinagmumulan ng lakas ni Suho, sa paraang ito mareresolba na din daw nila ang problema sa mga nag-invest sa kanila, na nagustuhan din naman ni Isu. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan sila Myungjin ay masayang papunta sa storage room para kumuha ng mga gamit para makapag-harvest sila ng mga pananim.
Matapos nilang pumasok para kumuha ng mga gamit, makikita naman sa isang sulok ang isang anino, na kung saan makikita ang isang zombie.